travel nga kadto kami sa amon nga venue subong aga. Salamat man sa maayong lawas kag sa mga blessing ang gihatag mo sa amon adlaw-adlaw. Amen. So, good morning. So, mapakilala ko si Alton Cabao. Ako di ang na-assign sa South Area. Bali, ako ang sa APA or sa Animal Production Associate. So, ari mo di ang atong mga sa technical from Hindubaan, then South Area, bago to Hindubaan. So, first, no, so ipakilala ko gali si company. So, si UNACO or Univeto Nutrition and Animal Healthcare Company. So, amuni ang atong na product is ari sa UNACO si Pegrolac, Pegrolac Vital, si Sarimanok at si Unagro. So, kilala ka naman siguro si Pegrolac. So, ang aton nga mother company is si Unilab. So, si Unilab is nakaano na siya para sa mga nakaano sa tao, sa mga bulong, or nakaano ka mo sa mga bulong ni Unilab. So, kami ang sa Animal Division. Why do we do what we do? What do we strive for? What do we live for? What is the point of every worthwhile endeavor but the betterment of life? At UNACO, nurturing life is at the heart of everything we do. Beginning with life's most basic need, food. We've been nourishing generations, helping make sure that there's good quality food for everyone. By helping farmers do what they do better. That means better nutrition and healthcare for farm animals. And better ways to grow and harvest crops. We provide farmers with better feeds and veterinary and agricultural products that ultimately optimize food quality and help ensure food security and safety to nourish a fast-growing population. But we don't stop there. The benefits of our brand of animal nutrition and healthcare go beyond satisfying life's basic needs. More than helping sustain a people, UNACO endeavors to help them live a life of leisure, enjoyment, and companionship. A life nourished beyond sustenance. That's why we are constantly venturing into more businesses that further this philosophy, assuring growth, realizing our vision as the leading international integrated agriculture and animal health company. We in UNACO believe in enriching lives by enhancing agriculture and animal health. This is our mission, our core values of integrity. Biomihak. Passion for excellence and innovation. Give us the utmost confidence to accomplish our mission and further enhance our corporate competencies such as business and functional know-how, personal leadership, customer focus, results orientation, teamwork, and collaboration. This is the dynamic at work in UNACO, ensuring and maintaining the seed to food value chain, enabling us to nurture lives through the years.
making us the #1 animal veterinary medicine company and the fastest growing animal nutrition company. Yunako, nourishing generations. So, amo to tanan ang aton nga product sa animal division. So, before ta so ipakilala ko ulit danay ang aton nga balik isa ka honor nga ari di sa subukan og visit sa Visayas. So, si Doc Allen, balik siya ni ang head sa technical. So, honor tagid nga ari di sa subong nga para mag-discuss kung ano sa mga technical sa aton kay Pigrola or kay Yunako. Then sa aton nga regional si Sir Ranulfo Alumanaw, siya ni sa aton sa regional. Then sa ang aton nga FSR or sa field sales representative si Sir Randy or Sir Ethan. No, so pwede ko maka-ask danay kay Sir para sa welcome address. Okay, maayong buntag. Buntag. May aga. Aga. So welcome no sa atuan pa seminar. So pasensya ha, medyo walang naalay technical problem no sa atuang arrangement no. So hopefully hopefully na may ma-learn sa atuang event today. So kabalakan may paraffol ta no. Makasabot ang mo Bisaya or Tagalog. Sabot no. Okay. So si Doc Allen akong ipalailan no. So from Manila di siya. So siya mo ato ang national head sa technical. So kung may pamangkot mo niya regarding sa inyong mga baboy concern, so i-open up lang ninyo. Okay? So atong seminar mga pila to 3 hours, 4 hours. Ito dali lang atong seminar no. Okay, so hopefully kuan lang ta walay katulgon sa to. Maminaw lang ta. Kung may pangutana batin lang mo. Okay, so mas maayo nga natay mga pangutana para dili ta katulgon. Okay, so daghang salamat no. Ug may buntag sa tanan. Thank you, Sir Doy. Ayan. Okay lang naman po Tagalog po. Tsaka wala po kayong choice. Anyway, so hindi pa po ako masyadong marunong mag-Bisaya, lalo na sa Ilonggo po. Anyway, so good morning po ulit. And idiretso na po natin, alam po natin medyo tanghali na. So diretso na po natin yung ating presentation for this morning. Okay? So ang ating po pag-uusapan ngayong umaga is itong ating, siyempre, pag-aalaga ng baboy. So tayo po ay nag-aalaga ng baboy para kumita. Tama po ba yun? Yes, So ang goal po natin is to achieve strong finish. So anong ibig sabihin ng achieving yung strong finish? So gusto po natin makapagbenta po tayo ng mga malalaking baboy, mabibigat na baboy para mas malaki ang kita. So yun yung goal natin. Kaya tayo nag-aalaga ng baboy para gumanda ang kita. Okay? So sabi po dito, para daw po gumanda ang kita natin or ma-achieve natin ang strong finish, dapat daw po meron tayong solid foundation and excellent head start. So, para po mas ma-imagine lang natin ng kaunti. For example, imagine po natin na kayo ay mga runner. Lalaban kayo sa kompetisyon. Tatakbo kayo. So, before po kayo lumaban, ano yung mga preparasyon na kailangan nyo gawin? Before kayo tumakbo. Siyempre, kailangan natin ng training, mag-ensayo, So, kailangan natin ng training para ready tayo dun sa mismong araw ng competition. And then, dun sa araw po ng competition, kailangan pag sisimula pa lang, malaki na agad yung ating lamang. Kasi kung mas malaki na yung lamang mo sa simula pa lang, malakas ang tsansa mo na ikaw ang
makakakuha ng strong finish or ikaw yung mananalo dun sa competition. Okay? So bibihira po yung late tapos nakahabol. Okay? So karaniwan po talaga mas maganda nasa inyo ang unang lamang. So paano natin ito i-relate sa pag-aalaga ng baboy? Okay? So ito po siya. Solid foundation, kailangan daw po natin preparasyon or pundasyon para sa pag-aalaga ng baboy. Kailangan maayos ang ating mga breeders. Okay? So ito yung ating mga inahin at barako. Kasi dito po nakasalalay yung ganda or kalidad ng ating mga biik or baboy na aalagaan. Okay? So ano po ang kailangan nating tutukan para mapatibay natin ang pundasyon ng ating mga breeders? So sabi po dito is i-support natin yung sow productivity. Dapat yung ating inahin ay maraming mga anak, malakas, magkatas. Ano po? Para masigurado natin na healthy at malalaki yung kanilang mga biik. And then, dapat din longevity. So longevity naman, dapat mahabang panahon po natin sila napapakinabangan. Hindi yung isang or dalawang beses lang nanganak, wala na. Ano po? Hindi na siya magbuntis, hindi na siya maglandi. Kasi dito naman po para maprotektahan natin yung ating puhunan. Okay? Dapat ang ating inahin mga ilang beses nanganganak bago natin siya i-dispose. Mga ilang beses dapat siya manganak. 6. Ano po? So, gusto natin is 6. Pero at least 4. Gusto natin 6. Meron nga umaabot ng 10. Ano po? Meron umaabot ng 12. Pero at least 4 na beses. At doon sa 4 na beses na yun, nanganak sila ng marami para masabi natin na nakabalik yung ating puhunan. Okay? Ayan. And then next po is excellent head start. So sabi natin ito ay magpuproduce ng biik. And ang kailangan po natin para sa ating mga biik ay mabilis silang umarangkada. Mabilis silang bumigat kasi yung bigat po ng ating mga biik, ito ay nakaka-apekto sa performance nila pag sila ay fatteners na. Okay? So, sabi po dito, ang kailangan naman natin tutukan is feed intake. Okay? Ang ating po mga baboy ay hindi lalaki kung hindi kakain. Tama? So, kailangan po natin, habang bata pa lang, matuto na silang kumain. Maagap sila matutong kumain and hindi sila dapat nagkakasakit. Kasi pag nagkasakit po ang ating mga baboy, dalawa na lang pwede mangyari dyan. Either yan ay mamatay or mabansot. Ayaw po natin nun. So, dapat hindi nagkakasakit ang ating mga baboy, lalo na yung pagtatae sa ating mga biik. Kasi isang araw na pagtatae, pwede yung makadelay ng 2 araw sa bentahan. Ano po? So, talagang bumabagal yung kanilang laki. And then, next po is strong finish. So, para sa strong finish naman, tapos na tayo sa ating breeders and piglets. And then, pagdating po sa strong finish, ang tutok na po natin syempre ay doon sa ating fatteners. Okay? So, para sa ating fatteners po, starter, grower, and finisher, ang gusto naman po natin dito is ma-achieve nila yung mabilis na paglaki and efficient na feed conversion. Okay? So, mabilis na paglaki and matipid sa pagkain. Kaya hindi po enough yung, bilis lumaki ng aking baboy na achieve ko yung 100 kilo pero kumain naman ng 6 na sako ng feeds. May kita po ba kayo doon? Wala. Ano po? So, dapat mabilis sila lumaki pero matipid sa pagkain. Okay? So, yan po yung goal natin ngayon. Ito yung dapat natin matutunan. So, unahin na po muna natin itong, syempre, itong feeds po natin. Meron na po ba gumagamit dito ng figurula? Meron naman. Ano po? So, meron tayong Mama Pro Meat Maker, Mama Pro Developer. Ito po yung mga feeds natin para sa ating mga breeders. And then, Early Win Immuno Booster and then Early Win Superstar para sa ating piglets. And then, yung Figurulac Starter Grower Finisher para naman sa ating fatteners. Ano po? So, ito yung dating sako. So, nakakatulong yan sa solid foundation, excellent head start, and strong finish. Pero ngayon po, mapapansin nyo, iba na yung itsura ng ating Figurulac. Ano po? So, bago na yung sako, mas maganda na itsura niya, pero hindi lang po yun yung nagbago, pati po yung formulation. So, pati po yung formulation, yung sinabi natin kanina mga goal natin, yun yung sinusuportahan ng mga bagong formulation ng ating mga feeds. Ano po? So, ang ating po Mama Pro, meron siyang Light Star Technology, and then Right Star Technology para sa ating Early Win, and then Fast Grow Technology naman para sa ating Figurulac. So, mas makikita po natin na mas maganda ang laki ng ating mga baboy dahil sa improved formulation ng ating
feeds. Ano po? So ito po mga technology na ito ay tinulungan tayong ma-develop ng ating mga world-class experts. So mamaya po matatahan din natin yan. Okay. So balik po tayo sa ating management. Okay? So sabi po natin kanina, ang ating management, ito ay nakafocus sa ating mga breeders. And dito po nakasalalay ang ating solid foundation or pundasyon ng ating pag-aalaga ng baboy. Ano po? And then dito, ang pag-uusapan po natin is genetics, longevity, and productivity. So first po muna natin is genetics. Okay, ano po ang genetics? Importante po ba yung genetics? Ano po ba yun? Lahi. Ano po? So, ang lahi po ng ating mga baboy ay ano-ano? Large white. Landrace, Large large white, Dorok. Durok, Pitrin. Okay? So, yun po yung mga pinaka-popular, lalo na din sa Pilipinas. Ano po? So, meron pa po isang popular. Yung tinatawag natin chop suey na lahi. Meron po ba kayo nun? Wala. Ano po itong chop suey na lahi? Kung hindi siya large white, hindi siya puro large white, hindi siya purong landrace, hindi siya purong Durok, hindi siya purong Pitrin. Tawag po natin doon is chop suey. Okay? Although meron tayong mga cross, triple cross, etc. Pero pag masyado na pong halo-halo yung lahi at hindi na natin matrace, tawag po natin doon is chop suey. So hindi na siya talaga purong, kahit mukha siyang large white, pero hindi siya talaga purong large white, chop suey siya. Okay? So ngayon po, ito yung sinasabi natin. Meron tayong tinatawag na large white and landrace. Ano yung tsura ng large white? So large white po, ang tenga niya ay maliit na nakapayo. Ang ating landrace ay malaki na nakabagsak. Okay? So, ang large white po, nakatawan na maikli pero bilugan. Ang landrace mahaba pero payat. Ano po? So, itong large white and landrace, saan po ito ginagamit? Barako or inahin? Inahin. Inahin. Barako? Okay, may gumagamit din po ng barako, lalo na ng large white or landrace. Pero ang lahi po ng large white and landrace ay talagang ginawa para maging inahin. So ito yung tinatawag nating mga maternal lines. Ano po? Bakit siya ginawang inahin? Kasi ito po mga ito ay malakas, magatas, maraming mga anak, magaling mag-alaga ng biik. Kaya po ito karaniwan, mga kulay puti na lahi ang ginagawa nating inahin. Okay? So, large white landrace, ito yung sinasabi natin kanina. Gawin natin itong inahin. Pero meron pa pong mas magandang inahin dyan. Ito yung tinatawag naman natin na F1. So, cross na ito. Ano po? So, ito ay pinaghalong large white and landrace. Ito yung ideal na gawing inahin talaga. Okay? So, bakit siya ideal na gawing inahin? Kasi ang F1 po, kung halimbawa si large white ay nagbibigay ng biik na 12, si landrace 12 din. Pero si F1 po, kaya niya magbigay ng 14. 14. Ano po? So, mas marami siyang biik na napoproduce. And ang large white po, sakitin yan. Pero ang F1, hindi na masyadong sakitin. Ang landrace, medyo mahina ang paa niyan. Pero yan po ay nababawasan niya. Katangian na yan, hindi nababawasan pag kinross mo siya. Kaya po, mas ideal ang mga F1 na inahin. So, cross yan ng large white and landrace. So, doon po sa mga sinabi natin kanina na mga lahi, yung Durok at Pitrin, saan natin ginagamit? Sa bore. Tama? Okay, so bakit natin sa bore inilalagay ang Durok at Pitrin? Kasi ang Durok at Pitrin po, ito ay may maninipis na taba, maganda ang hulma ng katawan. Kaya po, yung anak nila, so ito yung kinakuros natin sa F1 para naman makapag-produce ka ng isang baboy na magandang palakihin or magandang patiner. Ito ay mabilis lumaki, magandang hulma ng katawan, and syempre marami sila kasi galing sila dito sa ating F1. So dito pa lang sa lahi, mai-improve na yung ating kita. So tamang paggamit ng mga lahi ng ating mga baboy. Pero sino po ba sino sa atin ang mayroong alagang inahin na Durok? Hindi po ba magandang gawing inahin ang Durok? Maganda sir. Hindi? Mayroon ako sir. Napintas? Maganda? Hindi maganda. Matapang. Okay. Yung pong tapang,
nakapag-handle din po kami ng durok na inahin. Hindi naman po sila talaga lahat matapang. Ano po? Posible po siguro silang tatapang kasi yung halimbawa kung wala na silang gatas. Kasi sabi nga natin, mahina silang maggatas. So kung wala silang gatas, pag minsan kakagating niya ng biik. So syempre gaganti yung inahin. Ano po? So may posibilidad na ganun. Kaya sila medyo sinasabi nating matapang. Pero yun nga, kasi hindi po sila talaga ginawa para maging inhin. Pero pwede silang inhin. Kung okay sa inyo ang 8 biik lang. Ano po? O okay sa iyo yung mga 10 pababa na biik lang. Pero syempre gusto po natin maraming biik. Kaya ang ginagawa nating inhin is yung GP Large White, GP Landrace, or mga PS na F1. Okay? Ang barako, kinukuha lang po natin yung magandang katangian ng laman galing sa Durok MP3. Okay? So yan po, pag ito yung ginawa natin, maganda yung kalalabasan ng ating fatteners, mabilis lumaki, maganda ang laman, mabilis maibenta, maganda ang tubo natin, maganda ang kita natin. Okay? So yan. So after po ng ating lahi, dito naman tayo sa longevity. Again, sinasabi po natin, importante na yung ating mga inahin ay mapaanak natin ng at least 4 na anakan at marami silang ipinanganak nung nanganak sila nung 4 na yon. Ano po? Para masabi natin na tayo ay nabawi natin yung ating puhunan. Pero ano nga ba yung mga rason kung bakit wala pang 4 na anakan, kinakal na natin sila? Okay? So sabi po dito, ito yung mga karaniwang rason kung bakit sila maagap nakakal. Una, lameness or pagkapilay. Okay? Meron po ba sa inyo mga inahin na napilay? Wala nakaranas ng ganon? Meron din. Ano po? So, pag po napili ang mga breeder, ano pinakamabisang gamot? Katay. Ano po? So, ang pinakamabisang gamot nga daw po dyan, Kutsilomycin. Kasi napakahirap pagalingin kapag napili ang mga inahin. Lalo na kung ang problema mo ay nasa kuko. Ano po? So, napakahirap niyan. Kaya, dapat, habang bata pa lang, during selection pa lang, maayos na yung ating pagpili. Ano po? So, para hindi sila, mabukasan natin yung chance na sila ay mapilay. Okay? So mamaya discuss natin yan. And then isa pang dahilan, poor body condition. Sobrang pumayat. Nangayayat na siya, hindi siya makabawi. Tapos binibreed natin siya, hindi siya magbuntis-buntis. Ano po? So, syempre pag ganun, hindi na natin sila pinapatagal. Sabi nga ni ma'am, katay na ulit. Ano po? And then, health issues, nagkasakit. Kung ito pong mga inahin nyo talaga nagkasakit, lalo na kung ASF yan, talagang kailangan ma-dispose yan. Ano po? And then reproductive failure. So ito na may sinasabi natin kanina. Laging nag-a-abort, hindi magtuloy-tuloy ang kanilang pagbubuntis. So kapag ganyan, 3 beses ka na nag-breed, hindi nagbubuntis, dapat tanggalin na rin yan. Kasi kumakain niya ng kita natin. Okay? So yan po ay dapat dinidispose na rin. And then, lastly, poor litter size. So yung inahin mo naka-6 na anakan, pero laging 2 lang yung biik. Dapat bang i-retain niya? Hindi. Ano po? Dapat hindi niyo na pinaabot ng 6 na anakan yan. Okay? So, poor litter size, kasama rin yan sa mga dahilan kung bakit natin kinakalang isang inahin. Okay? So, para daw po maiwasan natin ito at ma-improve natin ang longevity or productive lifespan ng ating mga inahin, dapat daw tutukan natin ang proper gilt selection and development. Dumalaga pa lang, aayusin na natin. Ano po? Tamang pagpili ng dumalaga at tamang pag-prepare ng ating mga dumalaga. And then, pag sila ay nakaligtas na or naging inahin na, dapat din, suportahan pa rin natin sila. Ano po? Hindi babagsak ang kanilang katawan. So, tamang maintenance and support. Okay? So, dito naman po tayo. Kapag meron kayong dumalaga, pipili kayo ng dumalaga, 4 na buwan yung inyong mga pipilian. Ano po? So ano ang una nyo tinitingnan sa dumalaga? O sa gagawin yung inahin? Dede, paa, tsaka mahaba. Okay. So kapag pipili po muna kayo ng mga gagawin inahin, ang una nyo titingnan yung ari. Ano po? So anong una nyo titingnan sa ari? Pababa? Okay. At una nyo po titingnan kung babae. Kasi kung lalaki yan, hindi yan pwede gawin inahin. Ano po? So, dapat babae. Yun ang una nyo titingnan. Ano po? Okay. So, actually, meron po nangyari na ganyan. Ano po? Meron isang customer nagtatanong sa SPR, bakit daw yung kanyang inahin ay hindi naglalandi or hindi nga naglalandi? Nakatalikod
yung baboy sa kanya. Lagi niya pinapacheck kung lagi niya inaano kung kailan maglalandi. Tapos nung sinilip ng SPR, lalaki. Ay, hindi po talaga maglalandi. Hindi ko lang alam kung totoo yun, pero kwento ng SPR yun. Anyway, so yan po. So anong tinitingnan natin sa ari? Pabagsak, ano po? Or patilos? Anong gusto nyo? Pabagsak para iwas sa infection. Ano po? And madali siyang i-breed. Okay? And then, dapat po ang ari niyan ay malaki. Ano po? Gano'ng kalaki yung malaki? Isang palad? Gano'ng kalaki? Dapat yan ay at least 1 inch ang lapad. Ano po? Siyempre, pipili kayo 4 months. Ano po? 1 inch. Kasi pag minsan, 4 months na, napakaliit pa, parang biig pa. So, ito po ay hindi natin pinipili kasi posible na immature din or hindi proper yung development ng ating dumalaga. Gusto natin malaki. So, kapag malaki, mataas ang chance na maagap silang maglandi din. Okay? Maganda yung development nila. Okay? And then, sabi lang kanina, teats. Ano po? So, yung dede. Ilang pares ng dede ang kailangan? 16 na pares, balik 32 po lahat. Tama po ba yun? 8 lang? 16 piraso. Okay, so pwede na po 6 hanggang 7 pares. Kung merong 8 pares, okay din. Pero normally po kasi yung mga dulo na dede niyan, wala na halos gatas. Ano po? So 7 pairs, okay na yan. 6 pairs kung wala talagang choice, okay na rin yun. As long as lahat ay buhay and then tama yung distansya sa bawat isa. Ano po? Para may space siyempre yung ating mga biik na pag sila dumaydede o sumususo. Ano po? And then, sabi natin yung paa. Okay? Dapat ang paa ay matibay. Kung yung inyong dumalaga ay laging nakahiga and then parang hirapan tumayo, huwag nyo na piliin. Baka sabihin, ay maganda naman, ang haba-haba, sayang naman. Eh may problema na nga sa paa. Kung dumalaga pa lang sila, hindi na nila kaya suportahan ng kalang katawan. What more kung sila ay buntis na? Ano po? Lalong bibigat yan. So lalong hindi tatayo yan. Lalong magkakaproblema. So sayang ang panahon. Ano po? So dumalaga pa lang, titingnan nyo na yung kanilang paa. Dapat matibay, hindi piki, hindi sakang, and pantay ang kuko. Okay? Bakit pantay ang kuko? Pantay ang pudpud ng kuko. Kasi pag minsan po yung iba, nakatuon sa kabila. So mas humahaba yung isang kuko. So ibig sabihin, hindi maganda yung kanyang pagtapa. Okay? So, importante yun. Okay? And then, sabi nga ni ma'am, dapat daw mahaba. So, mahaba at malapad. Bakit mahaba at malapad? Gusto niyo mga anak na maraming biik. So, dapat may space yung inahin nyo na paglalagyan ng maraming biik. So, dapat mahaba at malapad. Okay? And then, lastly, no physical deformity. So, dapat wala kayong nakikitang luslos, wala kayong nakikitang walang butas ang puwet. Ano po? Kasi yan ay posibleng mamana na magiging anak. Okay? So, ayaw po natin ng ganon. So, ito yung tinitingnan natin sa physical evaluation. Ito yung nakikita natin. Ngayon po, sa non-visual naman, kailangan natin tingnan yung record ng ating inihin. Ito po bang dumalaga na pipiliin natin ay nanggaling sa magandang inihin? Okay? Kasi, kung halimbawa po, ay maganda itong dumalaga na ito, o bumili kayong dumalaga, binentahan kayo. Tanungin nyo rin kung ito ay nanggaling ba sa inahin na nanganganak ng marami. Okay? Kasi mamaya, asa po yung kapatid nito? Ayun, isa lang, dalawa lang sila talaga. Okay, maganda po ba yun? Hindi. Ano po? So gusto nyo dapat nanggaling din sila sa inahin na maraming manganak, malakas magsuso, malakas magpadede, malakas mag-produce ng gatas. Ano po? And then, sabi nito, no heritable diseases and abnormalities. Again, halimbawa, bibili kayo ulit ng dumalaga. Asa po yung mga kapatid nito? Pinakita sa iyo ang daming luslus. Pero siya, okay. Pipiliin niyo po ba yun? Hindi rin. Kasi may history siya ng luslus. May lahi siyang merong luslus. Ano po? So kahit siya ay perfectly okay ang katawan, pero yung mga kapatid niya ay may mga luslus, posible na yung magiging anak niya magkaroon din ng ganon. Okay? And then, fast-growing and efficient converter. So, kapag, sino po sa inyo nagbebenta ng biik? Meron ba? Yan, meron. Ano po? Kapag nagbebenta po ng biik, anong unang nauubos? Yung malalaki or maliliit? Malalaki. Paano po kung halimbawa meron kayong isang biik na babae na iwan, bansot? Gagawin niyo po bang inhin?
Hindi rin. Tama. Ano po? Kasi, siyempre, pag pipili kayo ng inahin, dapat yung pinakamaganda. Kayo lagi yung first pick. Ano po? Kasi kung ang ginagawa natin ay yung matira na lang ang akin, gagawin kong inahin. Siyempre, habang tumatagal, papangit na papangit yung lahi na kinikip natin. So, pangit din ang pangit yung mga napoproduce natin. So, liliit ang ating kita. Ano po? So, laging pinakamaganda. And then, sabi nga natin kanina, kailangan malaki ang kanilang ari. Kasi gusto natin early reproductive maturity. Dapat ang ating mga dumalaga, ano ang edad ay kakikitaan na natin ng paglalandi. 4 na buwan mula po pagkawalay. Ayan. So, karaniwan po yan ay mga 5.5 to 6 months mula pagkaanak. Kasi pag minsan po, magkakaiba tayo bilang eh. So, lagi ko po sasabihin mula pagkaanak. Ano po? So, 5.5 to 6 months mula pagkaanak. So, dapat doon ay naglalandi na sila. Ibibreed na ba natin? Hindi pa. Okay? So, pwede silang maglandi, pero hindi nyo pa ibibreed. Gusto lang natin tingnan kung sila ay properly nagmamature yung kanilang reproductive tract or yung system. Ano po? Kasi, kung ibibreed natin yan, hindi pa ready ang kanilang katawan. Pwede silang magbuntis, pwede silang manganak. And then, pag sumuso yung mga biig, biglang babagsak ang katawan, and then ito na yung problema natin. Posible na sobrang bagsak ang katawan, hindi na maglalandi, hindi na natin mapapakinabangan sa susunod na anakan. Maagap silang magmamatura. Ano po? Kaya kailangan i-prepare muna natin. Okay? So, sa preparation naman, kita niyo po ba ito? Dito na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Alin po dito sa mga scoring natin na ito ang pinakamaganda bago i-breed ang ating mga inahin? 2? O sige po, sino muna sa inyong 5? 4 lang. Wala. 4. Meron. 3. Pwede 3. Okay, marami. 2. Meron din. And then 1. Sino po? Wala. Anong gusto nung hindi po tumaas ang kamay? Okay. So, ang gusto po natin actually is nasa gitna ng 2 and 3. Kapag dumalaga. Hindi pa masyado natin silang pinapalaki. Ano po? Pero kapag yan ay inahin na, ang gusto na natin ay 3. Okay? So, dumalaga. Ano nga po ulit? Sobrang taba kung isa. Nasa gitna ng 2 and 3 or 2.5. Kapag inahin na, 3 na. Okay? So, yan po yung siyempre, ito picture lang. Paano natin malalaman sa totoong buhay? Yan po. So, ito yung itsura niya. Pero, pwede niyo pong gawin, i-press niyo yung likod. Okay? So, pag pinress niyo yung likod, kaya niyo dapat kapain yung kanyang buto. Or yung dito sa may buto sa puwet. Ano po? So, kapag halimbawa po, pinress niyo, hindi niyo makapain yung buto, ano ibig sabihin? Mataba. E paano naman po kung halimbawa hindi niyo na kailangan i-press, kita naman ang buto? Sobrang bayad. Okay? So, ayaw po natin ang gano'n. Okay, so paano naman po ang pag-develop? Nakapili na tayo ng inahin. Paano naman natin sila i-develop? So, dito muna tayo, ano po? Dito tayo sa gilt weight. Ang ating po, tandaan po natin, ang ating dumalaga, hindi yan partner. So, bakit natin nasabi? Ang goal nyo po sa partner, 5 months from birth, ano dapat ang timbang kapag ibibenta nyo? 100? Ilan po? 60? 80 plus, okay? Actually po, ang target natin, 5 months from birth, dapat 90 pataas. So, ma'am, kailangan pa natin palakayin. 90 pataas pag 5 months from birth. Yung iba nagawa 100, yung iba nagawa 120, 5 months from birth lang. So, depende naman po talaga yan. Pero, ayaw natin bababa siya sa 90. Okay? So, ngayon po, bakit iba dapat ang pagpapalaki ng dumalaga? Ito po ang ating dumalaga, 5 months from birth, dapat 80 kilos lang. Okay? Bakit mabagal? Kasi, sa bago pong mga lahi ngayon, ang bibilis na nilang lumaki, pag binigyan natin ng pagkain ng ating mga dumalaga, bibigat sila pero hindi nakakahabol yung kanilang paa. So, very prone sila sa pagkapilay. Kaya po, ang pagpapalaki natin sa dumalaga, dahan-dahan. Okay? So, 5 months po, 80 kilos lang, 6 months, 100, 7 months, 20, and then 8 months, 140. So, 20 kilos lang per month dapat ang nagiging nila. So, medyo controlled feeding. Hindi kayo pwede magpakain ng sobrang dami. Paano ang pagpapakain? 4 to 5 months, 2.3 kilos. 5 to 7.5 months, 2.6 to 2.8 kilos. And then, dito po ano po? Tingnan natin ito.
2 weeks before mating or before breeding, mag-feed flushing tayo. Ano yung feed flushing? Ito yung pagpapakain na marami, 2 linggo bago sila i-breed para suportahan yung kanilang ovulation. Ano yung ovulation? Ito yung bababa yung itlog ng mga inahin. So, mas maraming itlog, mas maraming biik. Kaya, kailangan 2 weeks before i-breed, dagdagan nyo ng pakain. Gano'ng karami? 3.5 to 4 kilos per day. Hindi po isang pakainan sa isang buong maghapon. Okay? Kailan natin sila i-breed? 7.5 months? 7.5 to 8 months? Ang timbang 130 to 140 kilos. Ang sila dapat ay nakadalawa o 3 paglalandi na. And then ito, hindi na natin measure ito. Pero, ang backpack thickness niya dapat ay nasa 18 millimeters. So, meron po tayong gadget na pang-device, sukat niya. Okay? So, yun. Ngayon po, kung halimbawa ang ating inahin or ating dumalaga, medyo nakontrol talaga natin sa diet, nakalimutan natin na kailangan ko pala magtaas, ay nangayayat. So, pwede nyo pong gawin na mag 50-50 kayo na Mama Pro Developer and Mama Pro Milk Maker. So, paghahaluin natin para mas mabilis sila makagain ng weight. Ano po, kung talagang hindi natin naaabot yung tamang timbang. Okay? Ayan. And then, pagdating naman po sa mga health program. So, mas maganda, mabigyan natin silang bakuna. Pero sabi nga po ng ating mga kasamahan dito, medyo mahirap daw maghanap ng bakuna dito. Ano po? Pero kung may mahanap kayo na PLE vaccine, ito po, inire-recommend natin ibigay sa mga dumalaga. Ano yung PLE vaccine? Parvo, Leptoerispelas. Ito po yung mga sakit, 3 sakit yan, na kapag tumama sa inyong inhin, papasin nyo, walang problema sa inhin. Pero pag nanganak siya, puro patay. Ano po? Pero yun yung parvo. Ang lepto, pwede mag-cause ng mortality sa inhin. Ang erysipelas, pwede rin mag-cause ng mortality sa inhin. Pero madali kasing gamutin. Ano po? Pero yun nga, ang pinaka-epekto nito is yung mga biik sa sinapupunan ng inhin. So para maiwasan yan, magbakuna tayo ng PLE. And then, Coglapes. And then 1 week after, Bexan. And then 1 week after, booster shot ng PLE. And then, pagdating niya ng 7 months, deworm tayo ng ivermectin. Okay? Yan. Then next, so okay na po, breeding na tayo. So, sa breeding, siyempre, ang gusto natin, may improve natin yung conception rate. Lahat po ba tayo dito 100% ang conception rate? Basta ipabreed nyo yung in-ensure kayo, buntis yan. Hindi. Ano po? So, ano ang sekreto? Kung paano mas mataas ang tsansa na magbuntis agad yung inyong inahin. Kasi pag hindi nagbuntis, additional ilang days? 18 to 21 days. To 24 days yan. Ano po? Isang sakong feeds na naman na masasayang kung hindi natin sila agad-agad mabubuntis. So paano po natin ma-improve yung conception rate? Proper heat detection. Paano nyo malalaman na naglalandi ang inyong inahin? Ano mga senyalis na tinitingnan natin? Maingay, ano pa? Nangangagat ang paharwin. Yung may-ari ko, hindi naman kinakagat. Namumula yung ari. Ano po? Okay? So, karaniwan, gano'n. So, yun yung mga senyalis na makikita natin sa unang parte ng paglalandi. Mga first 2 days yan. And then, pagdating po ng mga 3 to 4 days, unti-unting liliit yung vulva, hindi na siya pula, pinkish na lang. And then, magpapakita siya ng tinatawag nating standing heat. Ano yung standing heat? Yung pag tinuunan natin, anong ginagawa? Nakatigil na lang, tumataas ang tenga, lumiliyad pa. Ano po? So doon tayo, nagdedepende kung kailan tayo mag-i-inseminate. Hindi yung pagpula ng ari, tawag ka na agad, uy, ready na yung aking inahin. Hindi, lalo na po, halimbawa, yung technician or yung mag-AI, galing pa sa Bacolod, tumawag ka, ay namumula pa lang, yung susukso ko na yung aking bit-bit na similya. Ano po, kasi sayang ang punta ko. Okay? So, dapat alam natin kung kailan natin sila tatawagin. So, dito tayo nagbabase sa standing heat. Kapag sila ay pumayag, natuunan, hindi sila gumagalaw, and then meron silang mucus na lumalabas na malagkit. Ano po? So, doon tayo nagbabase. So, sabi po dito, depende rin yan sa
category or uri ng inahin na ibibreed. Yung timing. Ano po? So for example, nag-check tayo ng timing umaga at hapon. Okay? Halimbawa po, medyo namula na yung, nawala na yung pamumula. Medyo kumupis na yung pamamaga. Check na natin standing heat. Sakyan natin yung inahin. Tuunan natin. Ngayon po, halimbawa, ginagawa natin yan umaga at hapon. Halimbawa po, ang gilt, lumalaga. Nagpakita siya ng standing heat ng umaga, kailan kayo tatawag na magbe-breed? 2 araw pa? Payag na nga po siya? Umaga, pagka kinabukasan. Kailan? Okay, tingnan natin ito. Ano po sabi? Immediately. So pag umaga din. Ito ay sa dumalaga. Ano po? Sa gilt. Ngayon po, inahin. Kapag inahin na, nagwalay kayo, after 1 week, naglandi, pumayag na pumayag ng tuunan. Sabi dito, kapag umaga siya pumayag, sabi dito ay, kailan nyo ba pabubulugan? Hapon, after 12 hours. Ano po? Ngayon po, meron pang isa. Inahin pa rin ito, pero may short wing to estrus interval. Halimbawa, nagwalay kayo, 2 araw pa lang, talagang landing-landing na siya. Ito yung mabibilis, masyado bumalik sa paglalandi. Pero ito po, kapag siya ay pumayag na ng umaga, ang sabi dito ay after 24 hours. So pag umaga pumayag siya, kailan po bubulugan? Kinabukasan. Kinabukasan ng umaga. Kasi mahaba po yung paglalandi niyan. Mas matagal, bumababa yung kanilang itlog. Okay? And then, with long wing to estrus interval, ito naman yung mga inahin na hindi agad-agad bumabalik sa paglalandi. Meron po ba kayong mga inahin na inaabot ng 2 linggo, 1 buwan, 1 taon? Wala na. Hindi na umabot yung inahin. Isang buwan. Yung 1 buwan, karaniwan. Ano po? So ito yung tinatawag natin problematic sow. Na kapag yan yung nagpakita ng standing heat, agad-agad din po dapat i-breed natin. Kasi mabilis din mawala yung paglalandi niya. Huwag na kayong maghihintay na mamayang hapon, i-breed mo na. Hindi, ngayon na kasi payag na siya ngayon. Okay? So, yun. Importante po ang insemination. And then stimulation. Okay. Sino po dito ang natural breeding at artificial insemination ang type ng breeding? Depende. Doon muna sa barako. Sino po dito nagpapabarako? Kami Meron? AI, meron? meron. Meron din. Alin mas maganda? Barako or AI? Depende. Depende. Ano po? So, actually po, sa panahon ngayon, papunta na talaga sa AI. Okay? Ang importante lang po talaga dito is yung training ng technician. Okay? Maganda pa rin po ang barako. Actually, sa barako, mas mataas ang conception rate. Bakit mataas ang conception rate ng barako? Ang barako po, ito ay may natural na stimulation na ginagawa. Bago yung sumampa sa inahin, ano ginagawa? Lambing. Ano po? Nilalambing. Pino-foreplay. Ano po? Pag minsan, hinahalik-halikan yung inaamoy-amoy, hinahalikan. Tapos, pag sumampa yan, hinihimas pa yung tagiliran. Ano po? And then, ang barako may lawayan na meron pong laman na pheromones na nakakatulong para ma-stimulate yung ating mga inahin. Kaya mas mataas talaga ang chance na magbuntis kapag barako. Pero yun nga, sabi natin, papunta na ito sa AI kasi mas nakakaiwas sa pagkalat ng sakit pag AI. Isang barako mo lang, maraming inahin na masaserban. Ano po? Pero dapat yung technician na mag-a-apply, magaling. So, kailangan malinis, magaling, and kung ano po yung ginagawa ng barako, dapat gagayahin niya. So, ano po sabi ko kanina? Hinahalikan? Hindi naman. So, kailangan mo halikan ng technician? Hindi naman. Ano po? So, kailangan lang po himasin din. Bago ipasok ang catheter, hinihimas yan sa tagiliran. Pag pinapasok yung catheter at saka yung bote, ano po? So, mas maganda nakasampa, hinihimas pa din. And then, konting pisi lang niya, makikita niyo kung maganda ang stimulation. Kung konting pisi lang, pumapasok talaga, hinihigop yung similya. And then, kahit po ubos na yung similya, maganda hinihimas pa rin. Okay? And then, sabi po natin kanina, yung barako, maganda yung laway kasi may pheromone. So, hahanap kayo ng technician na malaway. Ano ba? Sino po ba ang technician na AI technician niyo dito? Si Sir Allen. Sir Allen, patingin nga po. Okay. So, hindi man po malaway, ang ginagawa naman natin karaniwan is yung bote na similya, ni-spray natin sa ilong. So, nakakatulong din yun. Okay? And then, body condition. Okay.
maganda yung heat detection mo, maganda yung kalidad ng similya, timing of insemination, maganda yung stimulation mo, pero yung inahin mo sobrang payat. Posibleng hindi pa rin yan magtuloy sa pagbubuntis. Okay? So, ito po yung mga dahilan kung bakit hindi nagtutuloy sa pagbubuntis ang ating mga inahin. Okay? So, napaka-importante po niyan. Okay? And then, dito na po tayo. Paano naman natin papakainin ang ating buntis na inahin? So, simulan natin dito sa breeding. Sa breeding po, pinapakain ba ang inahin or hindi? Pinapakain. Pwede, konti lang, kalahati lang. Ano po? Pinapainom po ba ng tubig or hindi? Painuman, kunti lang. Pinapainom ng tubig. Konti or marami? Kunti. Marami. Wala tayong control sa tubig. Ano po? Bakit natin, yung iba, sabi lang, hindi daw sila nagpapainom ng tubig. Kasi, baka daw iihi yung similya. Tama po ba yun? Hindi, kasi ibang pinapasukan ng similya sa nilalabasan ng ihi. Sino po ba sa inyo mga may anak na? Yan, iisa lang. Yung iba po, dalaga pa. Okay? No, kayo po ba gumawa ng anak, ma'am? Sisikaw lang may anak. Uminom ka ba ng tubig pagkatapos? Oh, uminom. Pagod. Ano po? So, hindi nakaka-apekto ang tubig sa breeding. Kasi, kaya tayo nagbabawas ng pagkain para hindi masyadong uminit ang katawan ng inahin. Eh, binawasan mo naman ng tubig. Eh, di lalong iintangkal ng katawan. Ano po? So, hindi tayo nagkokontrol ng tubig. Okay? Ayan. So, konting pagkain, siguro kalahating kilo lang, pero walang control sa tubig. And then, first 21 days, ang pagkain po natin, 2 kilos. 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. Okay? Tuloy-tuloy po yan hanggang day 90. Pero sabi po dito, from day 21 to day 90, feed to condition. Ibig sabihin kung ang dami ng ating pagkain ay nakadepende sa katawan ng ating inahin. Kung payat, ang gagawin? Dagdagan. Kung mataba, babawasan. Okay? Kasi ito po yung panahon na kaya nyo pang baguhin yung katawan ng inyong inahin. Yung inahin nyo po kasi kung halimbawa dumating sa day 90, mataba siya, mataba na yung mga anak. Or payat siya, payat na rin niya mga anak. Kasi hindi nyo na kayang baguhin niya. Kasi karamihan po ng nutrition dito ay pumupunta na doon sa kanilang mga biig. Kasi dito na lumalaki yung mga biig. Kaya nga po, pagdating ng day 90, ang pakain natin from 2 kilos ay gagawin na natin 3 kilos. Ano po, dadagdagan natin. Para yung mga biig, mas mabibigat silang lalabas. Okay? So, pagdating po ng 2 weeks before breeding, from Mama Pro Developer, ang pakain natin ay Mama Pro Milk Maker. So, yung lactating feeds. Bakit tayo nagpapakain ng lactating feeds sa ating mga buntis na inahin? Preparation sa gatas para lumaki yung kanilang mga dede. And aside po dyan, mayroong laman ng ating milk maker na nagpapaganda ng colostrum. Ano yung colostrum? Unang gatas ng inahin. Ano laman ng colostrum? So, ito ay mga antibodies na nagpapalakas naman ng resistensya ng mga biig. So, napaka-importante niyan. Okay? Kaya, naglagay tayo ng ingredient na nagpapaganda ng colostrum. Okay? So, dito din po, mas maganda pagdating ng day 90, ang pakain nyo, karaniwan, 2 beses lang tayo pakain, umaga at hapon. Pagdating po ng day 90, mas maganda ang pakain, 3 beses na. Umaga, hapon, at gabi. Bakit nabibigay ng gabi? Kasi kapag nanganak ang inahin, anong oras? Depende. Wala. Madaling araw or gabi. Ano po? Kung halimbawa, madaling araw nanganak ang inahin, ang huli mong pakain, 3:00 ng hapon. So, ang haba ng oras na wala siyang pagkain. So, kaya pag minsan, yung inahin mo, hindi makaire kasi gutom siya. Ano po, pag hindi siya makaire, hindi mailabas ang mga biig, ano mangyayari? Pag namatay ang biig, hindi mailabas, posible pati inahin madadamay. Okay? So, kaya tayo nagkakaroon ng dystocia. Okay? So, kaya sabi natin kanina, kaya po tayo nagdadagdag ng pakain dito ay para maiwasan ang maliliit na mga biig. Kasi ang mga maliliit na biig, lalo na yung merong IUGR, ito po ay ang mga biig na bansot talaga, maliliit yan, mga less than 800 grams. Kapag ang mga biig nyo ay ganon, karaniwan, hindi rin sila makahabol ng laki. Ano po? So, ayaw natin na maliliit na biig na ipinapanganak. Ito yung mga kapatid niya, ito siya. So, mas maganda, bigyan natin ng sapat na pakain pagdating ng last trimester or 90 days pataas ng pagbubuntis. Okay? Ayan. So, ano pang importansya ng maliit na biig? Ang maliit na biig, sabi natin kanina, hindi yan nakakahabol. And then, ang maliit na biig,
halos kalahati dyan namamatay pagdating ng pagwawalay. So ayaw natin nun. Bawas yan sa kita natin. Okay? Yan. So ngayon po, diretso na tayo dito. Farrowing na. So ang goal po natin kapag nanganak ang inahin, dapat mabilis lang. Dapat within 5 to 6 hours, Tapos na. simula ng kanyang panganak, tapos na. Paano natin magagawa yun? Turok agad ng oxytocin? Tama ba yun? Okay, so hindi tamang practice yung paglalabas sa isang biik, turok ka mo oxytocin. Bakit? Kasi aside sa pag-iri, ano pa yung lalabas? Gatas. Ano yung gatas na yun? Colostrum. May dedede po ba nun? Wala, kasi iisa pa lang yung biik na lumalabas. So mas maganda po, natural talaga. Kung hindi man makalabas, saka lang tayo gagamit ng oxytocin or dukutin natin. Okay? Sino po sa inyo ang nagmo-monitor ng inahin pag nanganganak? Minomonitor natin? Inoorasan, nilalagyan po ba natin ng oras kapag lumalabas yung biik? Dapat. Ano po? Pero ginagawa po natin? Ginagawa na ni ma'am. Okay, so importante po na lagyan nyo ng oras. Bakit? Kasi kada 30 minutes po, 15 to 30 minutes, dapat may lumalabas na biik. Para ma-monitor natin, dapat 5 to 6 hours tapos na yan. So kung ibig sabihin, kung more than 30 minutes na, saka tayo dudukot or magbibigay ng oxytocin. Paano nyo malalaman kung more than 30 minutes na kung hindi natin nililista? Okay? Kaya importante po na kada labas ng biik, ilista nyo. Uy, 11:30. Alas 12, pag wala pang lumabas dyan, dudukot na ako. Or magbibigay ako oxytocin. Okay? So, ilista natin. And then, restrict farrowing induction to overdue sow. So, meron po ba dito nagtuturok ng Lutalize or cloprostenol? Meron? Ano ito? Ito yung kapag hindi pa nanganganak ang inyong inahin 116 days na, tuturukan nyo nitong gamot na ito. Yan. So, pwede naman yun. Pero huwag nyo pong ituturok ng before 114 days. Okay? Kasi, siyempre, pinagap mo yung panganganak nila, posible na yung biig, hindi pa ganon kalakas. Posible yung colostrum, hindi pa ganon kaganda yung kalidad. Kulang pa sila sa araw ng development. So, huwag nating pagapin. Restrict lang natin dun sa overdue. Halimbawa, 116 days na, hindi pa nanganak. Saka ako magtuturok ng Lutalize. And then, meron pong, yes sir? Sa due date niya daw pwede ka magturok ng Lutalize. Hindi. Pwede naman po sa due date mismo, pero try nyo muna intayin. Ano po? Pero yun nga, kung ano po, may lakad ako eh. May lakad ako ng pangalawang sa susunod na araw. Gusto ko manganak na yan ngayon. Or kinabukasan. Pwede naman sa mga due date. 114 days. Pero tatandaan po natin, merong mga bagong lahi ngayon na ang gestation period nila hindi na 114 days. 116 days na. So, ibig sabihin, kung nagbigay tayo ng 114 days, napaaga po ba or tama lang? Napaaga po na. So, dapat alamin lang natin, sir, ito yung mga lahi, mga Dunbred. 116 days silang nagbubuntis. Ano po? Okay? And then, antibiotic administration. Tayo po ba ay nagbibigay ng antibiotic pagkatapos manganak? Importante. Para saan? Fiction. May mawasan ng infection, may iwasan ang mastitis, may iwasan pagkawala ng gatas sa inahin. Pero, sabi po dito, after farrowing. Pagkatapos manganak. Hindi yung umiiri pa lang yung inyong inahin, bigla mong tuturukan. Nagko-concentrate nga eh, tapos bigla mong guguluhin. So, hayaan nyo matapos. Ano po? So, pagkatapos sa kanya turukan. Okay? Yan. So, okay na. So, lactation na. Ang goal po natin sa lactation is to maximize the piglet growth and prevent body condition loss. So, gusto natin maraming gatas na ilabas ang ating mga inahin para malalaki ang ating mga biig. Tama? Pero, dapat hindi rin bumagsak ang kanilang katawan. So, paano natin gagawin? Tamang feed intake. Tamang dami ng pakain. Okay? Gano'ng karami ang pinapakain sa ating mga inahin? 3.5 kilos. 1.5 kilos sa isang araw. Sa ilang beses? 3 beses? 3 kilos sa isang araw. Ilang kilo po sa buong maghapon? Sa maghapon, 3 kilos. Okay? Nagpapasuso po ito. Okay. So ito na po, dito na tayo.
Ang tama daw pong pakain sa ating mga inhen. Okay, sa araw muna na panganak, pinapakain or hindi? Hindi. Pwede nyo rin bigyan. Ano po, sabi nga natin kanina, baka mamaya kulang sila sa energy. Bigyan nyo kahit 1 kilo. Para kung halimbawa gusto nilang kumain, meron silang kakainin. Pero huwag nyo bigyan ng sobrang dami. Ano po. So bigyan nyo lang, at least meron dun sa kanilang pakainan. And then kinabukasan po ang pakain, 1, 2, 3. Okay, para mabilis po matandaan. Kinabukasan pakain, 1 kilo. Sa susunod na araw, dadagdagan nyo ng 2 kilos yung 1 kilo. Ilang kilo na? 3 kilos na. Pangatlong araw, dadagdagan nyo ng 3 kilos yung 3 kilos na. Ilan na? 6 kilos. 6 kilos. Okay. Ang 6 kilos po, yun yung kinakain ng isang inahin na nagpapadede ng 10 biik. Ideal na dami ng pakain. Tama yung sa akin. Sa maghapon, hindi po sa isang pakainan. Ano po? Okay? So, kaya po bang ubusin ng inahin yun? 6 na kilo sa maghapon? Hindi kaya eh. Kaya, ano po? Pero karaniwan nga po na hindi kaya yung may-ari. Tama? So, anong nangyari? Tinitipid po natin. Hindi lang ikaw ang nag-iisa. Marami po talagang ganun na practice. Bibigyan ko lang 3 kilo, and then bigyan ko na lang yun ng darak or mga iba pang mga fillers. Ano po? So, ano mangyayari sa inahin mo kung hindi nakukuha yung sustansya? Meron siyang 10 biik na pinapasuso. Papayat, hindi maganda ang laki ng mga biik. Yung mga biik nagtatae. Okay? And sabi natin kapag nangayayat ang inahin, ano mangyayari? Papayat din ang mga biik. At saka pag winalay mo, mabilis po ba o matagal babalik sa paglalandi? Mas matagal. Ano po? And then, aside po sa dami ng pakain, meron po ba tayong mga nipple drinker sa mga inahin? Wala. So, importante po, maglagay kayo ng nipple drinker. Sabi natin, 6 na kilo. Halimbawa po kayo, lagyan po kayo dito ng mga lechon, inasal, marami pagkain. Pero hindi ko kayo bibigyan ng 1 basong tubig. Kakain po ba kayo ng marami? Hindi. Ano po? So, kung nagbigay ka ng 2 kilo dyan, mas maganda, habang kumakain sila, kung medyo natutuyo na kanilang bibig, meron silang maiinom. Or, wet feeding. Ano yung wet feeding? Lagyan nyo ng tubig yung kanilang pakain para hindi sila nauuhaw. Ano po? Kasi kung obserbahan nyo lang sa mga fatteners, pag nagbigay kayo ng pakain, kakain yan, then tatakbo sa tubig, then kakain ulit. Ano po? So kung gusto nyo maraming kainin ng ating mga baboy, dapat meron silang tubig. And napaka-importante ng tubig sa mga inahin na nagpapasuso. Nasa 20 liters to 40 liters ng tubig ang kaya niya maubos sa loob ng 1 araw. So kung wala tayong binibigay ng tubig, hindi rin yan kakain. So water intake dictates feed intake. Kung walang tubig, hindi yan kakain. Okay? Or may tubig naman, may nipple drinker. Sino po mga may nipple drinker? Meron, yan. So meron na. Sa nipple drinker, sinecheck niyo po ba kung ano yung temperature nung lumalabas? Lalo ngayon, pa-summer na. Kasi meron po kami isang pinuntahan na farm, hindi daw kumakain yung kanilang mga baboy. So, siyempre, check natin, may sakit ba? Wala naman sakit. Okay naman ang kulungan. Nung pagpindot namin ng kanilang nipple drinker, ang lumabas po talaga, tubig na pwede ka na magkape. Sobrang init. Iinumin po ba yun ng baboy? Hindi, kasi mapapaso siya. So, matotrauma siya ngayon na uminom doon sa nipple drinker. Kasi laging mainit ang lumalabas. So, i-check po natin kung malamig yung mga lumalabas na tubig. Lalo po ngayon pa-summer. Ano po? So, sipsipin nyo rin paminsan-minsan. Okay, check nyo po. Check nyo lang paminsan-minsan kung mainit. Okay? Ayan. And then, ito yung sinasabi natin. Kapag ang inahin ay sobrang nangayayat, mas kaunti, or mas matagal sila bumabalik sa paglalandi, at mas kaunti yung biik na ipapanganak niya sa susunod na anakan. Okay, hindi lang po yan sa, tagal bumalik sa paglalandi. Pati yung kasunod na anakan, posible na mag-suffer din tayo. Kasi konti lang ng biik na ipoproduce niya. Okay? So, yan. So, nanganak ng ating inahin, ito naman po yung ating programa. Pagkatapos niyang manganak, turukan natin ng Bactarin and Paracet. Ito po ay paracetamol para bawasan yung sakit ng katawan at maiwasan ang kanyang lagnat. And then, kinabukasan, bigay po natin Bactarin plus Bexan. 2 days after farrowing, Bactarin na lang. 14 days after farrowing, PNA ulit. Ano po? Yung bakuna na sinabi natin kanina. And then, 21 days after farrowing, Coglapes. Ngayon po, gaano kayo katagal bago maglutas? 28 days. Okay na. Wala na po dito 45 days. Wala na. Okay. So, very good po. Sa Bicol po kasi, dahil pa sa kanila, 45 days.
So anong masamang epekto? Oo, malaki ang mga biik pero sobrang payat ng mga inhin. And hindi natin na ma-maximize yung gamit natin sa inhin. Instead na makakapanganak sila ng dawat kalahati, less than 2 beses lang sila manganak sa loob ng isang taon. Ano po? So gusto natin 28 days. Okay? Yan. So dry period. Kapag winalay na natin, ang ating mga inihin ideally ay babalik sa paglalandi ilang araw? 1 linggo. Ano po? Dapat less than 10 days. Okay? So within 4 to 7 days or 5 to 7 days, babalik na sila sa paglalandi and mabibreed na natin. Okay? And then, dito po sa panahon nito, since sila ay galing sa pagpapasuso, ini-expect natin medyo papayat yan. Medyo mawawala sa kondisyon. So ang pakain po natin is 3 to 4 kilos per day ng Mama Pro developer para mabilis sila bumalik sa magandang kondisyon and masuportahan natin ulit yung ovulation niya pag sila ay naglandi. Okay? Pag winalay po ang inihin, pinapakain o hindi? Pinapakain. Dito po pwede nyo hindi pakainin. Bakit? Positive stress. Bibigyan nyo ng stress para mabilis sila bumalik sa paglalandi. Kung medyo naawa kayo, bigyan nyo ulit kalahati. Okay? Pero yung stressin natin. Yung iba pong form na stress, i-expose nyo sa barako. Ano po? Or ilabas nyo ng kulungan. Siguraduhin nyo na po, huwag aabot sa kapitbahay. Baka hindi makabalik. Ano po? So, yun yung mga stress, positive stress na tinatawag natin para makatulong para mabilis silang bumalik sa paglalandi. Okay? And then, anong ginagawa natin sa ating mga inihin na winalay? Turukan natin ng Sustaline LA and Dexam. Ito po naman ay para pampawala ng pamamaga. And then, 1 day after weaning, Dexam plus Purga. Ivermectin. Okay? Ayan. Question po sa ating mga inihin. Wala naman so far. Okay, so para po sa ating mga inihin, sabi natin kanina, yung bagong formulation ng ating Mama Pro ay nakatutok sa sow longevity and productivity. So ito po yung ating Mama Pro, pinaka-productive with LifeStar technology. Bakit natin, or paano natin matutulungan yung productivity ng inihin? So, mas in-improve natin ang biofertility enhancer. Nakakatulong ito para dumami ang biik. And then, biomilk enhancer na nakakatulong para lumakas ang gatas. Okay? And then, meron itong advanced cooling system. Ano yung advanced cooling system? Ang ating po mga baboy, kapag sila kumain, or kahit tao, kapag kumain, feeling nyo ang init ng katawan. Tama? Metabolic heat ang tawag doon. Ngayon po, ang ating mga baboy, very sensitive sa stress kasi maliit ang kalambaga, wala silang sweat glands. So kapag summer, sobrang init, sobrang stress sila. Kaya meron tayong nakikita na heat stroke, ganyan, hindi kumakain kasi nga po dahil doon. So ang ginawa po natin sa Pigrulac, naglagay tayo ng pampalamig sa pigs. So kapag kumakain ng ating mga baboy, hindi sila masyadong nagpo-produce ng metabolic heat, so mas marami silang kakainin, mas marami silang nutrient na may intake, mas maganda kanilang performance. So ito po ang itinutulong ng ating ACS. Mas palakasin ang kain ng ating mga baboy kahit tag-init. Okay? And then, Nature Boost Technology, anti-stress po ito. So pag hindi stress ang mga inihin or mga baboy, mas maganda yung kanilang performance. So pag buntis, proper fetal development, and para sa ating mga nag-lactating, so hindi babagsak ang kanilang katawan, so mas mabilis bumalik sa paglalandi and improve farrowing index. Yan. So ito po yung upgrade natin. Pinalakas natin kumain ang inihin. Mas pinasarap natin yung ating Mama Pro developer and milk maker. So maging maganda yung katawan, maging maayos ang kanilang panganak, maganda ang digestion, maganda ang colostrum and antibody level, and then mas maganda yung mga biik na mapuproduce kasi mas malakas ang gatas. Okay? So yan. Lipat na po tayo sa ating piglets. Sabi natin kanina, kailangan pag piglet mabilis lumaki. Bakit importante? So tingnan po natin ito. Ito ay monitoring po natin sa UP Los Baños. Meron tayong farm doon dati and mineasure po natin yung laki ng mga biik na iba-iba ang timbang. Okay? So dito po makikita natin, sabihin na lang natin para simplify, ito lang ang ikukumpara natin, itong 5 at 8 kilos. Nagwalay tayo ng biik. Ang timbang po ng isang grupo, 5 kilos. Ang timbang ng isang grupo, 8 kilos. Okay? 28 days nagwalay tayo. Pinalaki po natin yan, after 4 months, binenta natin. Nung binenta po natin yung 5 kilos, ang timbang niya ay 75.
yung timbang ng 8 kilos, yung timbang nitong 8 kilos ay 96 nung ibinenta natin. Anong ibig sabihin nito? Ilan po ang diferensya dito? 8 minus 5. 3 kilos. After 4 months, ibinenta natin sila, 96 minus 75. 21. Anong ibig sabihin? So, mas mabigat ang mga biik mong winawalay, mas mabilis silang lumalaki. Okay? Kaya po importante na dapat habang biik pa lang sila, during sumususo pa lang sila, mabibigat na sila. Okay? Dapat malakas silang kumain, malakas ang gatas ng inihin, hindi sila nagkakasakit. Para po mabibigat sila after 4 months pag binenta na natin. Okay? Yan. So, paano natin at ma-achieve yun? Dito muna tayo. Parameters po ng mga biik dapat ay ang timbang nila kapag sila ay pinanganak, 1.42. Okay? Pag winalay sila, 8.5. Kung tayo 30 days. Kung 28 days, 8 kilos. Kaya po ba yun? 10 biik. Meron kang 10 biik na pinapadede. Pag walay, after 28 days, ang average na timbang niya is 8 kilos. Hindi natin natitimbang kasi. Ano po? So, pero, dapat ganon. At least po meron lang tayong idea. Kasi kung meron kang target, kailangan natin nagawa ng paraan para ma-achieve yun. Okay? Dapat, ang timbang ng mga biik na winawalay sa 28 days ay 8 kilos. Okay? Yan. So, kailangan natin suportahan ang ating mga biik. Ang mga biik po, unang araw pa lang stress na. So, bakit tayo stress ang mga bagong anak na biik? Ang inahin, sabi natin kanina, anong oras nanganganak? Madaling araw. Ang madaling araw, malamig ang paligid. Ano po? Ang inahin natin, ang temperature niya sa katawan, 39 degrees Celsius. So, sa tao, meron ka ng lagnat. Pero sa mga inahin, normal lang yun. Okay? So, ibig sabihin po, ang mga biik, galing siya sa 39 degrees Celsius, lalabas siya sa malamig na panahon. So, ano mangyayari sa kanya? Maninibago agad siya, may stress siya kasi lalamigin siya. Ngayon po, ang ating mga biik, wala yung taba. Hindi niya kayang painitin ang kanyang katawan. So, anong kailangan natin gawin? Maglagay ng brooder light muna. Brooder light. Ano po? Brooder light, lagay ng ilaw kasi ito yung kailangan natin na magaya yung temperature ng inahin. So, ang dapat na temperatura sa kanilang paligid is 32 to 38 degrees Celsius. Okay? Brooder light and then higaan para hindi sila diretso sa semento. And then, meron na po ba nakagamit ng Mistral? Ayan, may mga gumagamit ng Mistral. Ano po? Para saan ang Mistral? Para hindi lamigin. Mas mabilis matuyo ang mga biik, mas mabilis iinit ang kanilang katawan, mas mabilis sila sususo, mas matibay ang ating mga biik. Okay? So, yun po yung tinutulong ng Mistral. So, para po doon sa mga hindi pa nakaka-try ng Mistral, ganito po siya. Meron pa po ba hindi nakaka-try ng Mistral? Meron pa. Sir, para lang yung crispy fry. Meron kang biik, chicken, lalagay mo crispy fry. Ito naman po, parang biik, huwag niya nalagyan ang ulo. Ano po, yung balat, yung katawan lang. So, kaibahan lang po nito sa crispy fry, huwag niyo piprituhin yung biik. Okay? So, yan. And then, mas maganda po sa Mistral, sambutin nyo ng planggana. Ano po? Kasi kapag yun natuyo, magagamit pa natin ulit. Yung iba po kasing mga drying powder, pag nagamit na, hindi niyo na pwedeng gamitin pa. Itatapon nyo na. So, mas matagal ang gamit ng Mistral. Okay? And then, improving piglet viability, mapapalakas natin ating mga biik kapag sila sususo ng colostrum. Okay, so, paglabas ng biik, anong unang ginagawa? Lagay natin sa brooder light, lagay natin ng Mistral, putulan natin ang buntot, and then ano pa? Ngipin. Puputulan po ba agad ng ngipin? Or pasusuhin? Pasusuhin. Ano po? So, after po niya makasuso ng first 6 to 12 hours, ito yung importanteng oras ng ating mga biik para makasuso ng colostrum kasi makukuha niya yung antibodies. After po nun, hindi na masyado. Hindi na niya ma-absorb. Okay? So, first 6 to 12 hours, pasusuhin muna ng colostrum and then after nun, saka nyo naputulan ng ngipin. Or kinabukasan nyo naputulan ng ngipin. Okay? So, yun. Napaka-importante po niyan. Pasusuhin agad ng colostrum. Pero ang problema, ang protection po ng colostrum, mataas yan, first 2 to 3 weeks lang.
Pagdating ng pagwawalay hanggang sa 6 weeks, wala na halos yung protection ng colostrum. Kaya importante po na habang malakas pa ang colostrum, i-prepare nyo na yung inyong mga biik. Bigyan nyo na ng mga Mistral, Apralite, Bexan, Betracin. So ito naman po ay available doon sa mga bag natin. Yan. So ito po mga medication program nandito naman. So pwede nyo pong gayahin yung program natin dyan. Okay. So growth naman tayo. Napalakas na natin yung resistensya ng ating mga biik. Growth naman tayo. Sabi dito, ang growth ng ating mga biik ay primarily limited by insufficient intake of sow's milk. Ang unang naglilimit daw sa laki ng biik natin ay yung gatas. Bakit? Kasi syempre, lalaki lang yung ating mga biik depende sa available na gatas na makukuha nila sa ating inahin. Kung kaunti ang gatas, maliit ang biik. Kung maraming gatas, malaki ang biik. Ano po? So, importante na malakas maggatas ang inahin. Pero, ang inahin po natin, kahit bigyan natin ng sandamakmak na mama from milk maker, dadating yung time na babagsak din yung kanyang production. So, meron pong mga nutritional gap na kailangan nating punan. Ano yung mga nutrients na pwede pa natin ibigay aside sa gatas? So dito pumapasok yung mga vitamins, pero hindi mga injectable. At dito po pumapasok yung mga tubig, milk replacer, at saka booster feeds. Sino po nagbibigay ng tubig sa mga biik? Yan, importante yan. Ano po? Magbigay ng tubig sa ating mga biik. As early as 2 days, magbigay na. Bibihira po yung nakikita ko na doon sa paanakan, meron tubig ang biik. Okay? So dapat meron din sila. Kasi paano natin tuturuan kumain kung wala silang tubig? Okay? Kung sila na kinukulang ng gatas sa inahin, pwede sila pumunta doon sa tubig. So dapat meron din silang tubig or nipple drinkers. And then, kapag kulang na kulang ang gatas ng inahin, magbigay tayo ng mga milk replacer. And then, kapag pwede na, magbigay na tayo ng booster feeds. Ano po? Para ma-achieve pa rin natin yung maximum na growth potential ng ating piglets. Okay, sa booster feeds naman po, paano natin sila tinuturuan kumain? Ano po yung style nyo or strategy nyo? Technique ng pagtuturo ng pagkain sa mga biik. Pinupuna sa dede ng may-ari. ng inahin. Okay? So, babasain, tapos, ipupuna sa dede. So, more on familiarization sa amoy at sa lasa. And then, naglalagay kayo sa pakainan. Sa pakainan po, dry o wet? Gawin nyo pong wet. Wet feeding. Parang gruel. Parang lugaw ang consistency. Kasi bakit? Kasi, tinuturuan nyo nga po kumain sa dede, pero sanay pa rin sila sa gatas. So, sanay sila sa liquid. So, pwede nyo basain yung early wheel. Mas ma-appetizing sa kanila. Mas madali nilang kainin yun. Then, pag okay na, malakas sila kumain, saka natin tanggalan ng tubig. Hanggang maging dry feeding. Pero makakatulong po yan hanggang sa pagwawalay na medyo basa yung pakain nila. Problema lang, extra pagod. Kasi kailangan mo linisin lagi. Ano po? So, paano natin, pero at least makakatulong para mas mabilis matuto kumain ng ating mga big. And then, mix warm water, ang gamitin po natin tubig ay medyo maligamgam o medyo mainit. And then, feed 2 to 3 times per day. 2 hanggang 3 beses ang pagpapakain. Pero kaunti-kaunti lang, hindi masyado marami. Mag-a-adjust kayo pag nakikita nyo lumalakas ang kumain. Lumalakas po yung kumain pagdating ng, balikan natin ito. Lumalakas kumain ang ating mga bake pagdating po dito. So, 21 days. Diyan talaga yung lalakas. Kasi, paubos na yung gatas ng inihin. So, kakain sila marami. Pero even before 21 days, dapat nagtuturo na tayo magpakain. Okay? So, day 5, magpakain na po tayo. Magturo na tayo magpakain. And then, weaning. So, after 28 days, iwawalay natin. Ang weaning po ay isa sa pinaka-major na stress na mararanasan ng ating mga biik. Kapag hindi sila nakarecover agad, anong nangyayari? Nagtatae, hindi lumalaki. Instead na lumaki, pero minsan pumapayat pa. Ano po? Kasi nga, sa araw po na pagwawalay, ito ang nangyayari sa kanya. Nilipat mo ng kulungan, nilipat mo ng inahin, nagpalit ka ng pakain. Hindi pa okay ang gut microflora, puro pautit, na-stress sila, maraming bad bacteria sa tiyan.
Hindi pa okay ang kanilang panunaw. Poor intestinal structure, hindi pa fully developed yung kanilang mga bilay. And then, wala na halos ikaw colostrum protection. Wala ka pang active immunity from the environment, and then high challenge. So lahat yan, 1, 2, 3, siyam, nangyayari yan isang araw lang. Kaya po talaga ang mga biik natin na walay ay talaga pong sobrang stress. Kapag hindi sila naka-recover agad, dito lumalabas yung post-weaning gap. Instead na lumalaki, nauudlot yung paglaki, minsan pumapayat pa. So paano natin mamiminimise yung stress ng pagwawalay? Sabi dito, use brooder lights if needed. Sino po sa atin ang naglalagay ng brooder lights sa mga kulungan ng biik na bagong walay? Ari po. Isa ko eh. Para po ulit sa akin. Uy. Tagay sa Pakitanggal na ito. paalaga. Ayan. Sino nga po ulit? Yan, mayroon na. May mga naglalagay po. Dati kasi, wala pong nagpa-practice ng ganyan. Maglagay ng ilaw sa mga bagong walay na biik na kulungan. Bakit tayo maglalagay ng ilaw? Para magano ng init. Para hindi sila malamigay. Kasi kung titingnan po naman talaga natin, unang araw ng pagwawalay, pumunta kayo doon ng gabi, anong itsura? Patong-patong. Nilalamig sila. Ano po? So, mas maganda, syempre, hindi mo naman bibigyan ng kumot. So, kung nilagay ko ilaw. So, malaking tulong po yung paglalagay ng brooder light sa mga bagong walay na kulungan. Okay? Panatilihin natin tuyo. Huwag nyo agad-agad paliliguan. Kasi lamigin pa yung mga yan. Ano po? And then, magturo tayo ng sustalin and Bexan upon weaning. Ano po? Pagdating naman sa pagkain, huwag nyo isasabay yung paglilipat ng early wean immunobooster to superstart sa pagwawalay. Maghintay kayo ng mga 5 days or 1 linggo bago nyo ilipat ng superstart. Ano po? And then, ang pagpapakain, small but frequent. Hindi rin sobrang dami. Pag nagwalay kayo, siguraduhin nyo na alam agad ng inyong mga bago walay na biik yung tubig. Kung nasaan yung tubig. Kasi hindi agad-agad yung kakain. Pero hahanapin nyo yung tubig. Okay? So, dapat alam nila kung saan yung source ng kanilang tubig. Okay? So, ano po ang ginawa natin sa ating early wean? Ang sabi natin kanina, ang ating mga biik dapat lumakas kumain and malakas ang resistensya laban sa sakit. So, ginawa po natin sa early wean, pinakamaganda simula with Right Start Technology, ito po yung ginawa natin. Meron tayong lifeguard, pampalakas ng resistensya, immunomute nutrients sa immunobooster, and then Apiboost formula sa Superstart, pampalakas ng kain. And then, ProBio Plus para maganda ang digestion at maiwasan ang pagtatae. So, sabi natin kanina, itong gusto natin. So, ito rin po yung ginawa natin sa ating early wean. So, trial. Anong ginawa natin sa improvement? From dating early wean, ito na po yung early wean. Yung dating early wean immunobooster, meron ka ng additional na 0.82 kilograms dun sa bago. And then dun sa bagong Superstart, may additional kang 3.6 kilograms dun sa bagong Superstart na formulation. So mas malaki ang mga biik. Kasi dun sa mga improvements na ginawa natin sa formulation. Okay, so last na po. Ano po? Fattening na. May question po sa sa piglets? Wala pa naman? Ilang days ba bago mag-change ng starter? Mag-change ng starter feeds po from pre-starter. Okay, so yan po ay nakalagay din naman dito. Pero usually, 60 days from birth. Ano po? 60 days from birth. Okay? Questions pa po sa piglets? 5 days lang yun. Wala na? So, lipat na po tayo sa ating fattening. Okay. Again, ano po ang target natin sa ating mga fatteners? 5 months from birth. Anong timbang? 6 days. 90 kilograms pataas. Okay? So, 90 kilograms pataas. Pag more, mas maganda. Okay. Pero, sabi natin kanina, hindi enough yung mabilis lumaki. Dapat matipid din sa pagkain. Okay? So, yun naman po yung goal natin. Kasi ikaw. Paano natin may improve ang growth rate? Dapat hindi magkasakit ang ating mga baboy. So, paano natin maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga baboy? Pwede ka magbigay ng Betracin Gold sa mga araw na pagpapalit ng pagkain para maiwasan po natin ang development ng infection. Ang goal natin, pababain ang bacterial load sa katawan. So, 1 week per month, maghahalo tayo ng Betracin Gold. Ano po?
prevention siya sa sakit. And then, deworm, kasi siyempre, ang bulate, pwede yung umako na sustansya. So, deworm ka ng 35 and day 90. Magbigay tayo ng vitamins every change ng feeds and maghalo ng Digestate 4X 1 week after change ng feeds. Okay? So, pwede po natin gamitin yan para maiwasan ang pagkakasakit. Okay, next, growth rate pa rin. Space requirement. Okay, sabi po dito, over and understocking can lead to poor growth performance and carcass quality. Meaning, ang masyado daw pong sikip na kulungan at masyadong maluwag na kulungan, pangit. Tama po ba yun? Tama? Bakit po? Kapag sikip ang kulungan, ano nangyayari? Siksikan sila eh. Siksikan. Siksikan, nagtatapakan yung iba, masyadong mabaho, masyadong mainit. So, very prone sila sa infection, magkakasakit, mataas ang ammonia. Mabilis po ba o mabagal ang paglaki? Bagal. Ano po? So, pangit pag sikip. Bakit naman po pangit pag maluwag? Panay naman ang laro. So, nangyayari, kumakain sila pero nauubos sa kalalaro. And ang kulungan po na masyadong maluwag, ito ay malamig. So, kailangan na naman nila mag-burn ng extra doon sa kanilang energy para lang mapainit ang kanilang katawan. So, ibig sabihin, pwedeng lumaki sila na maayos pero mas marami silang kakainin. Okay? So, importante daw po na tama yung dami ng baboy na ilalagay natin sa ating kulungan. Ngayon, ang next question po, ano ang sukat ng inyong kulungan? Secret. Ano po? Yan po talaga ang isang tanong na bibihira na kasagot. Ano ang sukat ng inyong kulungan? So, karamihan sa atin hindi natin alam. So, paano natin malalaman kung ilang dami ng baboy, ilan yung tamang dami ng baboy na ilalagay natin? Ano po? So, sabi dito, okay, bigyan muna tayo example. Ang normal na kulungan ay 10 by 10 feet. Square. Ano po? Sabihin natin yung meters. Ilipat natin sa meters. 3 by 3 meters. Okay? Ang 3 by 3 meters, meron niyang ilang square meters? 9 square meters. Okay, so doon tayo magbabasa. Yun po yung available na space sa atin. Sabi dito, kapag ang alaga mo ay piglets, nursery, piglets, 3 starter piglets, kumakain ng early new superstar. Ang space requirement daw nila ay 0.3 to 0.35. So, ibig sabihin, 1 square meter, ilang piglets ang pwede mong ilagay? Tatlo. Okay? Tatlo. Tama? 0.3 to 0.35. Isang square meter, tatlo. Ngayon, ang kulungan mo ay 9 square meters. Ilang piglets ang pwede mong ilagay? 30. Ilan po, sir? 30. 9 square meters lang. 10 eh? 10? 9 square meters, kada square meter, tatlong piglets. 9? 9 times 3, 20, 7. Okay. Math ano po? Mahirap talaga. Okay. 27. Ngayon, ang 9 square meters na kulungan, 27 piglets ang pwede mo ilagay. Pero maglalagay ka ng pakainan. Assuming na yung pakainan na nilagay mo ay kukonsumo ng 1 square meter. Ilan na lang natira sa 9 square meters? 8. Sa 8 square meters, ilang piglets ang pwede ilagay? Okay, ulit. 8 times 3. 20%. Mahirap po talaga pag-math. Ilabas po natin ating mga calculator. 8 times 3? 24. Okay? Kapag 8 square meters na lang, 24 piglets na lang ang pwede natin ilagay. Okay? So, gets na ano po? Ngayon po, lipat na tayo, doon na tayo sa easier round. Mas madali na mag-compute. Partner po, ang kailangan natin ay 1 square meter per head. Ibig sabihin, ang 9 square meters mo, ilan ang pwede ilagay? 9. Okay? E naglagay ka ulit ng pakainan. 8 na lang. 8 square meters. 8 square meters, 8 heads ang pwede. Pero normally, kapag meron kang 3 by 3 meters, ilan ang nilalagay? 12. Kasi yun yung magkakapatid, 12 nilalagay. So, sige po ba or maluwag? Maluwag. Masigit. Okay? So, dapat sa 9 square meters,
9 lang. Kung naglagay ka ng pakainan, 8 lang. Ano po? So, importante na assignment nyo, pag uwi, maghanap kayo ng tape measure. Magsukat kayo ng kulungan. Para at least malaman po natin kung gaano karami dapat lang ang ilalagay natin baboy doon sa existing natin kulungan. Okay? So, yan. Growth rate pa rin. Feed intake. Sabi natin kanina, hindi lalaki ang baboy kung hindi kakain. So, paano natin sila papakainin? Magbigay ng mabango, malinis na pakain sa malinis na pakainan. Okay? Hindi yung bagong-bago, may init pa yung feeds mo, ilalagay mo sa feeds na may dumi ng baboy. Kakainin o hindi? Hindi. Ano po? And then, provide plenty of cool, fresh, and clean drinking water. Sabi natin kanina, pag walang tubig, walang kain. So, sisiguraduhin natin lagi na meron silang drinker. Kung walang nipple drinker, lagi kayo maglalagay ng tubig. Ang problema po, kapag wala kayong nipple drinker, naglagay lang kayo sa naglagay lang kayo sa lalagyan, mga tag dito, mga hinating goma. Paglalaroan yan, laging basa ang kulungan. Pag laging basa ang kulungan, mas mabilis dumami ang mikrobyo. Mas malamig din sa paligid. So, mas mataas ang chance na magkasakit sila. So, maganda po talaga maglagay kayo ng nipple drinker. And then, pagdating sa nipple drinker, hindi yan po basta-basta lagay lang. Dapat yan ay nakaayon sa height. Okay? 1 foot kapag starter, 2 feet kapag sila ay grower. So, pwede nyo gawin, isang tubo, 2. Okay? So, 2 nipple drinker. O kaya naman, na-adjust nyo pataas. Ano po? Habang lumalaki sila, itataas nyo. Adjust nyo na i-adjust. Kasi pag minsan po, yung nilagay nyo agad drinker, 2 feet na. Maganda yung drinker, malakas yung flow rate. Pero 2 feet na, nilagay mo 6 kilos na biig, bagong walay. So, ano mangyayari? Hindi nila sila makakainin kasi hindi nila abot. Okay? And then last, feed during cooler parts of the day. Mas malakas kumain ng baboy kapag malamig ang panahon. So, magpapakain po ba tayo ng tanghali? Hindi. Kasi masyadong mainit. Masyado silang stress kapag mainit ang paligid. So, kung pagdating po ng summer, ang pakain natin, mga alas 6 ng umaga, alas 4, alas 5 ng hapon. Pag minsan nga po, alas 6, mainit na. So, pwede nyo agapan pa. Lalo na sa mga inahin na nagpapasuso na kailangan kumain ng 6 na kilo. So, pwede po dyan 4 na beses ang pagpapakain. 2 kilo sa alas 6 ng umaga, 1 kilo alas 9, 1 kilo alas 3, 2 kilo alas 6 ng gabi. So, sisiguraduhin natin na makukuha pa rin nila yun. Okay? Next. Alin ang mas mabilis lumaki? Controlled feeding or ad libitum feeding? Ano yung control? Sabi po dito sa programa, 2 kilo lang daw ipapakain ko kada araw. So, kahit gutom pa ang aking baboy, hindi ko napapakainin. Yun yung controlled feeding. Ad libitum feeding, mas may pagkain. Meron akong feeder na lagi may pagkain dyan. Kakain hanggat gusto niya. Saan mas mabilis lumaki ang baboy? Ad libitum. Ano po? Unlimiting eh. Pero ang problema mo sa ad libitum, kapag hindi maganda ang lahi ng baboy mo, kumakapal ang taba. Ano po? So, anong pwede natin gawin? Pwede kang mag-ad libitum kapag starter and then controlled feeding pagdating ng grower finisher. Para ma-maintain mo yung manipis na taba. Okay? So, yun yung usually practice na ginagawa dati. Ano po? Next, feed efficiency. Mabilis na lumaki ang mga baboy. Paano naman natin may improve ang tipid sa pakain? Okay, FCR, feed conversion ratio, ito yung formula. Pero ito na lang po ituturo natin. Ano po? Sabi dito, ang FCR ni A feeds ay 2.2, ang FCR ni B feeds 2.8. Ang ibig sabihin po ng FCR, ito yung ganito kadami yung kakainin ng isang baboy para bubigat siya ng 1 kilo. Okay? Halimbawa, sa A feeds, kakain ako ng 2.2 kilos, bibigat ako ng 1 kilo. Si B feeds, kakain ako ng 2.8 kilos, bibigat ako ng 1 kilo. Alin na mas maganda? A or B? A. Ano po? Mas matipid kainin. Pero si A, ang presyo niya, 38 pesos. Si B naman, 35 pesos per kilo. Ang diferensya niya, isang sako, 150 pesos. Alin po mas maganda? Yan o, nakainip ko. A or B? B, kasi mura. Okay. Ngayon, tingnan natin ulit.
ipasok natin sa formula yung FCR. Ang ibig sabihin po nito, si 8 feeds, kakain ka ng 2.2, ang presyo niya 38 pesos, ibig sabihin gumagastos ka ng 83 pesos kada kilo ng timbang ng baboy mo sa feeds. Tama? And then si B feeds, kakain siya ng 2.8 na ang halaga ay 35 pesos. Kada kilo ng timbang ng baboy mo, ang gastos mo sa feeds ay 98 pesos. Saan ka nakamura? Kay A feeds or sa B feeds? Sa A. Mas mahal, pero mas mura. Bakit? Kasi mas unti ang kinain. Ano po? So, merong mga feeds, ito yung sinasabi natin kanina, bakit mo nga yung 120 kilos pero nagpakain ka naman ng 6 na sako ng feeds? May kita ka ba o wala? Ano po? So, pag minsan, mura yung feeds na yan. Pero kung nagpakain ka ng sobrang dami, pag minsan, lugi ka pa. Okay? So, ito, maliit lang naman diferensya, 14 pesos. Pero nagbebenta ka ng baboy na 90 kilos. At kung meron kang isang inahin, isang taon dapat makakapagbenta ka ng 20 fatteners. Kung may isang inahin ka, meron ka nawawala na 25,452 kung ganito yung practice natin. Isang inahin pa lang yan. Eh, paano po kung 10 ang inahin mo? Magkano na yan? 254,000. Okay? So yan. Isa pa po. Ito yung presyo ng Pigrolac. Pero ang alam ko po dito, medyo magkaiba yung presyo natin. Ano po? Ang presyo namin po kasi sa Luzon, ito. Magkano po presyo ng Pigrolac dito? Starter. 2,030? 20. 30. So, mas mura po pala dito. Kala ko mas malayo, dapat mas mahal. So, mas mura po sa inyo. Ano po? 2,000. Ngayon po, sa amin sa Quezon, meron pang mas murang feeds. 1,600, 1,500, 1,250. Ang diferensya ng Pigrolac, 465, 485, and 605. Ngayon po, siyempre, marami rin pong bumibili nito. Kasi akala nila nakakatipid sila. Nung kinumpara po natin, ito yung mga starter na baboy na kumain ng Pigrolac, ito yung kumain ng murang feeds. Parehas po sila nabenta sa 100 kilos, pero yung Pigrolac kumain lang ng 3.8 bags, yung isang feeds kumain ng 5.5 bags. Yung Pigrolac pinalaki mo ng 3 buwan, yung isa pinalaki mo ng 4 na buwan. Okay, magkano ang savings nung gumamit siya ng Pigrolac? 1,240 kada ulo ng baboy. Ano po? So, mas mahal siya, napakalaki ng diferensya ng presyo. Pero since matipid ipakain si Pigrolac, mas mura yung puhunan niya kumpara doon sa isang feeds. Ano po? So, yun yung isang tinutukan din natin na paano natin mas mapapatipid ang paggamit ng Pigrolac para siyempre mas malaki ang kitain ng ating mga racers. Okay? So, ito na po yung ating bagong Pigrolac, pinakamatimbang with fast growth. So, ensures rapid growth and efficient feed conversion for a strong finish. So, ito, sabi natin kanina, kapag nag-adlibitum ka, anong problema? Kakapal ang taba. So, ang ginawa ng Pigrolac, naglagay tayo ng Pigro Builders na kahit mag-adlibitum ang ating fattener, mabilis silang lalaki pero hindi kumakapal masyado ang taba. Dahil po yan sa Pigro Builders. So, hindi lalaki ang baboy kung hindi kakain. So, lagyan natin ang Happy Boost formula. Importante na hindi magkasakit, lagyan natin ng pampalakas ng resistensya. So, lahat po yan, in-address natin yung mga problema na pwedeng maka-apekto sa rapid growth and efficient feed conversion. Okay? So, yan po yung ating improvements. So, ngayon po, ang pagpapakain, ito yung tanong mo ma'am kanina, ang ating pong early winning immunobooster ay pinapakain from day 5 to day 35, and then ang ating superstar ay from day 36 to day 60, and then 1 month starter, 1 month grower, 1 month finisher. Okay? So, goal natin, 5 months from birth, ibenta na yan. 90 kilos pataas ang timbang. Okay? Yan. So, ano po yung improvement natin sa Pigrolac? Mula doon sa dating formulation, doon sa dating sako, ngayon po bago na sako niya, ito na yung additional na timbang, 6.7 pa. So, magkano to? Additional 1,200 kung ang presyo ng live weight is 180. Magkano na po presyo ng live weight dito? Wow, malapit na. 170. 5? Oh, mas mahal kay Sir Allen. 175.
Okay? So maganda rin po yun po, nakakapag-update tayo ng presyo. Kasi pag minsan 175 na, ay bibigay ko 160. Ay di 160 na ulit. Okay? So mas maganda po, nagkakaisa tayo. Okay? So 6.7 kilograms na yung advantage yung ating bagong figure lock compared dun sa dati. Dun sa lumaan po. And then pagdating sa karne, ito po siya. Ito yung sinasabi natin kanina. Yung figure builders ay nakakatulong para mabilis lumaki pero hindi kumakapal ang taba. Ano po? So ito yung taba ng figure lock, mga baboy na kumakain ng figure lock, ito yung sa kalaban. Okay? So ito po, again, ang ating pinaka-figure lock. And tayo po ay tinulungan ng mga world-class experts para po ma-develop itong Lifestar technology ng ating Mama Pro, fast grow technology ng figure lock, and Ristar technology ng ating Early Win. And then lahat po nating feeds may Safe Feed Plus. Ano yung Safe Feed Plus? Meron po ba dito nagka-ESF? Wala. Or walang gusto umamin? Wala talaga. Swerte. Ano po? So, ayaw natin, meron po kasi ibang feeds na posible magkalat ng ASF dahil sa feeds. Ano po? Ayaw natin na ang figure lock ay mapapasama sa ganun. So, ginawa po natin, naglagay tayo ng Safe Feed Plus para lahat po ng mga feeds na binibigay natin, na pinoproduce natin, walang lamang mikrobyo sa loob. Ano po? So, very safe yung laman ng sako ng figure lock. Yung labas ng sako, ibang usapan. Kasi, syempre, kailangan nyo pa rin i-disinfect yan. Maraming humahawak niyan kung saan niya nagagaling. Pero, ang masasabi po namin ay yung loob ng sako, malinis. Ano po? And then, ACS. Ito yung sinasabi natin kanina na kahit kumain ng ating mga baboy, hindi masyadong iinit ang kanilang katawan. So, mas marami sila mahintay. And then, lastly, C-factor. So, ito naman po ay nakakabawas sa amoy ng dumi ng baboy. Okay? Mabahong-mabaho po ba ang amoy ng baboy? Ang dumi ng baboy? Mabahong-mabahoan po. Kapag figure lock po pinapakain natin, hindi na siya mabahong-mabaho. Mabaho na lang. Tama? Mabaho pa din. Last 1 year, kung mabaho talaga pagdating niya sa patining. Pero Okay na, lesson na. Ano po. So yun po, yan po ay dahil sa ating C-factor. Kung ikukumpara nyo sa ibang fish na sobrang baho, sa amin, konting baho, pero may baho. Ano po? Pero yun nga, kilala po ang figure lock na hindi masyadong mabaho ang dumi ng fish. Okay? So ano yung mga sinasabi natin ng world-class experts? So ito po yan, mga partner natin sa USA, AQ, UAH, and CSA. And then meron din po tayong partner from the Netherlands na Crown Nutrition. Ano po? So itong mga ito ay mga institusyon pagdating sa pagdiskubre ng magagandang teknolohiya pagdating sa feeds. Ano po? So, lahat ng teknolohiya nila sinishare nila sa atin and ipinapasok natin sa mga bagong formulation ng figure lock. So, kung gusto natin na mapaganda ang ating pag-aalaga ng baboy, mas lumaki ang kita sa ating negosyo, mas maganda po ituloy-tuloy natin na ang sinimulan sa Mama Pro at Early Win sa figure lock na tapusin para mas ma-maximize natin yung benepisyo ng paggamit ng figure lock. Yeah. So, yan po ang ating last slide. Meron po ba tayong question? Wala. Kasi pag wala daw pong question, dalawa lang daw ibig sabihin yan. Either natutunan lahat or walang natutunan. Alam po kaya doon? Natutunan lahat. Mix na ba? Mix na. Kami binipit kung may isa sa worry ko. Nag-worry ka po. Pero yun nga po, pwede naman siya, pwede nyo tingnan kasi nandyan eh. Pero sa susunod po, at least, base sa ating mga seminar, mas maganda na ang alagaan natin ay may lahi ng maternal lines. Large white. Tapos ba nag-keep ko sa large white. Duro. Opo. So mas maganda po, maintain natin sa large white landrace ang ating mga. Sir Allen, ano po ba yung mga ina-offer nyong lahi sa AI? Anong lahi? Durok Pitrain. Meron ka maternal. Meron ka maternal, large white landrace. Meron din landrace. Ayan. So kung gusto niyo po maternal, pag maternal, syempre gagawin yung inahin yung magiging anak. Kung terminal, yung Durok Pitrain, magiging patining ang anak. Apo, okay lang naman po. Pwede. Susubukan po. Sige po, pwede naman. Pwede niyo po subukan.
Pero yun lang po, ingatan nyo lang na biglang babagsak ang katawan kung may lahing durok. Questions ko po? Yes, sir. Wallowing pool. Maganda po yun actually. Pero pag naglagay kayo ng wallowing pool, yung pong sukat niyan, hindi yan kasama dun sa area. Pag yung natin, yan po ay labasan po. So kung ba mag-alaga kang 10, meron ka talagang 10, meron kang 10 square meters, separate yung wallowing pool. Okay, ang wallowing pool naman po, maganda ito lalo pag summer, mas mabilis lalaki ang baboy mo kasi yun nga, stress ang mga baboy sa init. So pwede sila maglublob. Pero yan po, mas maganda araw-araw ay tinatanggal. Paggabi, tatanggalin. Ano po? Kung wala naman, kung mura lang naman ang tubig dito, maganda po yan. Lalo kung medyo galing kayo bundok, libre yung tubig, okay po yan. Maganda siya. Questions pa po? Yes, sir. Sir, ano ang pinaka-recommended mo nga bulong? For example, sa Nayon Black, siyempre kabusong, tapos may mga friended man nga may sa leader, kagalaan, pamatyan, sino nga mga tumagal ay pwede lang Ano po talagang sakit? Lagnat lang? yes, kumon, ang mga ginasumong, pagka na magkaon, mga appetite black. So, kalabanan na suspension na dahil, naglabaster, gilanap mo. So, ang iban, para makasurvive, ang idek, ano posible nga antibacterial na pwede ito magamit? Ito po ay, sorry, hindi ko masabi lahat. Pero ito isa bang inihin na nagpapasuso? Nang gabuso pa siya. Buntis pa. Okay. Medyo safe sir na ibibigay natin is amoxicillin. Amoxicillin, Long acting. Injectable, pero kung first trimester, yung mga first 21 days, pwede yung mga amoxicillin na hinahalo sa tubig muna. Pero pagdating kasi ng mga second, third trimester, pwede ka na mag-injectable. Lalo pag 75 days pataas, pwede ka na mag-injectable. amoxicillin, Safe naman po siya. mag-amoxicillin hydration, pwede? Opo, yes sir. Na mga long acting. Yung tatanong pa nga pala, kasi yung last December, nung inahin ko na Pagkatapos tapos yung question pa. Ganito. Nahuli. Pwede man palang batian yan. ano siya, yung parang hiningat. Ano bang nangyari na example, talagang nag-grow na pinag-ulit sila, kawal sila. Pero the problem is, after 2 days to 3 days, parang kung isa ka ba, lumaki ang yan. Lumaki ang yan. Tapos, yung parang, hindi na maano kasi hindi ko ano lumaki yan. So, siyempre namatay. And then, after that, may napansin pa talaga ako kung isa pa rin na gano'n pa rin ang nangyari. And after that, na weight na, Walang butas. hindi mo sir may harap. Yan. Kaso lang, ginamitan ko ng radiation. And then, nung napansin ko, alam mo ba yung bulaki? Bulaki na napansin ko. So, for the first 3 years ko na pag-alaman, first time na experience ko gano'n. May bulate. May bulaki ang bilis. Kaya po, may posibilidad naman yan. Kaya nga po, ito yung sinasabi po ni ma'am, yung kanya mga big na pinanganak, na-check daw niya, meron iba namamatay, pero ang pinaka nakikita niya is may bulate daw. So, ang bulate po ay pwedeng matransfer from inahin to piglets. Ano po? Kaya importante na before manganak ang inahin, 2 weeks before manganak ang inahin, purgahin na. Pinapurgagit nila. Mo na, ginapurga mo. Before. O yung 100 days? To 105 days? Oo. Purgagit na? Kaya, amo na mo, kaysa una sa bago kami. Ang natira, Sa sayang. bago kami kay istorya. Tsaka yun po, yung sinasabi niyo na ano, na 10 tapos yung kasunod parang na-delay, baka po kasi bumara yung isa. Mas maganda sana kung medyo nadukot, na-check. Kasi before siya mga nag-start siya ng mga 6 o'clock na Apo. Hindi lang ilang oras na po siya nga. Masyado ng pagod, mainit. Araw siya ng alas 2, alas 3 siya ng mga natin. Kung nakalabas siya isang po. Yun nga po. So yun nga po, kaya importante yung minomonitor. Kapag hinihinga, pwede kayo maglagay ng
malamig na towel. Kasi ako nag-alaga. Okay. Ginawa ko nun yan, talagang unat-unang una. Dalawang beses na pero hindi pa rin Tumalag. ang dalawa nanganak. Pagkatapos nanganak ang dalawa, after dapat na iwan mo na. Hindi pa rin. What is the best remedy? Tama naman po, yung inihin po ay ini-A na natin ng 2 times. After po niyang mga anak na ng 2 beses. Isa lang. Ay, 1 beses pa lang. Ang dalawa. Kasi Yung pangalawa, kasi bakit siya dapat, anim yan. Anim. anin yung sauce? Ang 6. dalawa, sa dito, tatlo ang karuwin. Ang dalawa ng anak, ang ito hindi. Kasi naghihintay ka na buntis itong 4 na may 3 dito. In the long run, after 4 months, sa 4 na naiwan, isa lang ang buntis. Pero hindi ko alam kasi hindi naman ako doon na caretaker. Ito namang dalawa, ng mga anak ito, dinalhan ko yan ng electric fan sa itaas. Pero hanggang ngayon, anong diferensya, bakit hindi nag-get? Bakit hindi nag-hit So, ang mga inahin. ang mga inihin? Pero ito po mga ito lahat ay na-breed. Oo. Aha. So, meron pong chance hindi na lumalaki ang tiyan. Oh, hindi ko malaki. Kaya yung 3 na naiwan na hindi buntis, pinadala sa isa. Dalawa kasing babuyan ng anak ko. Yung 3, pinadala doon. Kasi under observation. Pero hindi pa rin po naglalandi. Oh, nag-inject sila ng ano kayo gagawin. Buwan na din. Hanggang ngayon, Hindi pa rin po naglalandi. under observation. Under observation. Pag nagturo ka po ng buwan na din, dapat mga 3 to 5 days maglalandi na yan. So dapat po nakita na nila. Ano po? Kung hindi naglalandi, pwede pong ay talagang parang silent heater lang, hindi lang nadedetect. Ano po? So, kasi kung tinuro ka mo ng Gonadin, hindi niya nakita talaga yung paglalandi niya, baka normal yung cycle niya, hindi lang ma-detect. Tapos, posible rin po na baka naman nagmatura na, hindi na talaga maganda yung inihin. Or baka naman merong nabuo dun sa kanya merong nabuo sa kanya, pero hindi niya nailabas. Kasi isang na-observe ko, ang huli ng babuyan, ang init, masyadong mainit doon. Maybe na Na-stress. tatlo. Opo. Tsaka isa pa pong pwede, para lang medyo makita kung naglalandi, pwede ka lagi magpadaan ng barako. Delikado. Opo? Delikado. Delikado yung barako. Kasi may namatay na doon. Ay, hindi po. Sarili yung barako. Para mag-aalaga ng sariling barako, para lang makita mo kung, para mas kita na kung naglalandi ang isang inihin, mapakita siya talaga ng standing heat, kung meron siyang barako nakikita. Sabi ko nga, magkuha siya ng semen doon sa barako. At saka ilagay parang tayo ito, anong pwede sa unahan ng inahin para Opo. Ihi, kahit ihi po ng barako. That is the old style di ba? Sako. Jutsa. Opo. Pwede po, pwede yun. Hindi yun. Opo. May questions pa po? Wala na? So kung wala na po, kung may questions naman po, nandito pa rin naman po kami hanggang mamayang kaunti. So, kung wala na pong questions, maraming salamat po. And Alton, Sir Randy. Okay, so thank you po, Sir Randy. Thank you, Doc Amel. So, hindi ka tanan ng paglakad kay may parako kami nga 2 ka hilak sa buwan. Wow! So, may parako. Sir okay. Ay natin na. So, start na rapol. Oh, sige. Punaw ta kay Lax na plate number, ano to? T-shirt. T-shirt. First number, T-shirt.
Number 19, Calunya. Ay puta. Yung kaibigan natin. Next, Yung sa baba yan, di ba? Pedro lang to. number 26, June na Almais. Nice. Next, Sana all. number Christy Toto Orpe. Ad. Next. 35. 54 yata ako. Ito ba? Number 2, Mark Calderon. Ha? Next. Una ba yan? Akala ko 56. Second dance. Ah. 32, Wins Patinho. Winsel. Rapol guys. Number 17, Tag-iisa lang yan. Pag nakakuha, Mary Ann Caniban. pag nakakuha ka na, hindi ka lang Ayan yung early wins. Lugay sa Hilak. 150 din yan. Number 24, Helen de la Cruz. Wow, may silin ba? Paldo. Babuyan din. Number 31, Mary Ann Olvido. Dami pa Sergeant Katipunan. Wala dito si Jason. At Lewel Dorias. Ara ka si Lowell na. Ay, ari oh. Number 13, Rinan Gao. Number 16, Placida Gallego. Oh, may si Maming ba? Mary Ann Watima. Ito si Miriam. Number 6, Harrison Dilina. Ito mo na. Dilima. Hindi na. 27, Helen Larawan. Yung guys oh. Hapa tayo guys. Anong size ito? Tawa ka na. Merna Arana. Bayo ba? Mary Ann. Mary. Medium yung large. Alis na. Lolo. Ako number 5 ako. Ito number 6. Wala na lang. Abaw. Sila kumpleto. 21. Rachel Castillo. Sigurado early wins. May risk ko kira. Prayer. Wala yan. Oh, sprayer ka ba? Full tray. Bailo tayo sprayer ah. Pwede magano sa kada isang hektarya. Sa prayer. Number 29. Maria Jel. Alina. Ila. Jeneline Layon. Lahat meron. Lahat yan mayroon. Kunti lang tayo. Early wins. Maricel Agrabante. Sprayer. Sprayer oh. Sprayer. Tani sprayer. Ang Wala. Burger ka na. May ano ka pa oh. Ronel Vasquez. Ha? Eming. Balde. Balde. Baldi. Ano? Imig sa Abuno. Balde oh. Lagayan ng pids. Sakto yan. Pids. Lagayan ng pids. Eden Casas. Oh. May kabo pa ba?
Complete. Piling Gortones. Ah. Raymond Diaz Sosa. Diaz Sosa. Apa? Mga balde ilagay sa. Number 10, Kimberly Magtulis. Ah? Yung tawag gusto sa akin. Early Sal. wins. Early wins ka na yan. Early wins talaga sa'yo. Mapakali din ang ako ng Mistral sa kay Billy Store, Job, Jensen, Carissa, Nicole Angel. Pala sa mga store, sa mga food supply, available din pa rin ang ako ng Mistral. Mark Viral, Lipata. Pulbo. Number 24, Lugay pa yung mga anak. Rosalind Diguma. Kasi yung malapit na mga anak dyan. Bailo to, bailo. Ariel Bunape. Yan ako guys, oh. Mistral, oh. Mistral. 20 kilo. Para sa big na bagong Number pangalan. 9, Gina Sagmon. Number 4, Diana Sipe. Umuwi siya, sir. Umuwi dahil yung Iya ba? Number 3, Violeta Balanggo. Anak ka na. Napalangat. Nagkakagalak sa abis. Last. Kumastran. Early wins. Hindi kayo na si mama mo na yan. Ruel Violontes. Chamba ba? Bok. May early wins na, oh. Balik sa pitch. Last. John Ryan. Oh, number. Balik nyo. Balik. Sige. Asilat. Ikaw, Nay. Wala ka na. Ano to? At ang tupak. Sige ba? One pack lang. One pack lang, ah. Para may isa. Number 9. Ito nga tabos. Ito nga ta. Gina Sagmon. Number 27, Hilin Larawan. Chamba, oh. Number 20, Luel Dorias. Chamba Dorias, eh. Number 3, Violeta Palanggi. Number 10, Kimberly Magtulis. Bo, chamba, ba? Number 13, Renan Gao. 60. Ano bawasan? Number 25, Raymond Wala pa nabasan mo. Diasosa. Nagkuha ka to sa Number 18, Ronel Vasquez. sabong. Wala na. Wala pa mismo. Last. So, ibig sabihin ng hapon niya. Okay na. Picture na lang. Ayan guys, Pedro Lacks. So, thank you sa tanan. Ano natin talaga, sabi sa time nyo. Para